Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1494-1.5k. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Panginoong Gintong Emperador. Ang dalawang natitirang Godlords ng Golden Dragon Sacred Land ay tumawag sa alarma. Ang Third Heaven Godlord Golden Emperor ay talagang natalo ni Francis at sinusubukang tumakas. Sa ibaba, ang Shadow Stream Peak Master at Pyrian Palace Master ay mukhang natulala, hindi makapagsalita. Kahit na ang isang Third Heaven Godlord ay hindi kapantay ni Francis. Nang maisip nila ang kanilang mga nakaraang aksyon, sila ay simpleng pagpapakamatay. Bukod sa mga Godlord, ang ilan sa mga makapangyarihang sinaunang Diyos at kalahating hakbang na Godlord ng Pyrian Palace ay nakakakita ng labanan, at sila ay masyadong natigilan para magsalita. Thuish. Hindi tuluyang umalis ang Diyos Panginoong Golden Emperor. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-ikot sa paligid. Ito ay dahil ayaw niyang aminin na siya ay natalo at gustong iligtas ang sitwasyon. Hanggat may ilang sandali pa siyang huminga at gumaling, kaya pa niyang paikutin ang mesa. Ngunit ang matinding pinsala sa kanya ay mas mabagal kaysa kay Francis. Swish swish swish. Sa panahon ng pagtugis, paulit-ulit na ikinaway ni Francis ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, na nagpakawala ng sunod-sunod na alon ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning. Mahigpit na hinabol ni Francis ang Diyos Lord Golden Emperor, hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Kahit na natalo niya ang Diyos Lord Golden Emperor, pangunahin niyang nagawa ito sa pamamagitan ng Dream God Eye. Ngayon lang, nakagamit na siya ng Dreamification, Intrusive Dream, God Eye Illusory Oblivion, at God Eye Duplication ng sunod-sunod. Ang Dream God Eye ay napanatili sa medyo mahabang panahon, at ang God Eye Duplication ay nadouble ang pinakamataas na pamamaraan ng pagpatay ng isang Third Heaven. Kaya, hindi siya magiging mayabang at mahigpit na hinahabol ang Diyos Lord Golden Emperor. Golden Dragon Barrier. Ang Godlord Golden Emperor ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang defensive skill para harangan ang mga pag-atake ng Primal Chaos ni Francis. Pagpapatupad ng space-time. Kumalas ang space-time robe, isang hindi tunay na pilak na talim na bumaril mula rito. Ang espesyal na galaw na ito ng light rays ay may napakalakas na kakayahan sa pag-piercing na lalo lamang pinalakas kapag pinalakas ng space law. Ang hindi tunay na pilak puting talim na ito ay dumiretso sa Golden Dragon ng Godlord Golden Emperor. Harang. Bagamat medyo humina ang kapangyarihan ng Silver White Blade, hindi ito masyadong naapektuhan. Flush. Swish. Sa pagdaan ng talim sa katawan ng Diyos Lord Golden Emperor, nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang banal na katawan at kaluluwa. Ito ay isang pag-atake ng light rays. Ang Diyos Lord Golden Emperor ay lubhang nakaranas at agad na nakilala ang pag-atake. Ang isa sa mga fragment ng ancestral artifact na nasa pag-aari ni Francis ay bahagi ng light rays ancestral artifact, kaya natural itong gumamit ng ganoong pag-atake. Thuish. Ipinagpatuloy ni Francis ang pagtugis, pinalabas ang enerhiya ng space-time law habang paulit-ulit na binababa ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang mga hiyawan ng Panginoong Golden Emperor. Hindi na siya masyadong mag-alala at agad na nag-message sa dalawa pang Lord. Sa kabilang dulo, isinantibi ng dalawang Godlords ng Golden Dragon Sacred Land si Kenzo, ang maliit na boss ang magnanakaw, at ang Black Destruction Dragon, at pumunta upang tulungan ang Godlord Golden Emperor. Ang grupo ni Kenzo ang mas mahinang bahagi ng buong labanan na ito, kaya hindi mahirap itapon sila. Junior, tumigil ka na, kung hindi, pagsisisihan mo ito. Nagbanta ang isa sa pangalawang langit na Diyos Panginoon. Malamig na bumantong hininga si Francis. Ang tanging paraan para makaramdam siya ng panghihinayang ay kung magpapakita siya ng awa. Ang Golden Dragon Sacred Land ay umatake ng walang isang salita upang subukang agawin ang kanyang Ninth God Eye, kaya hindi na kailangan para sa kanya na maging maawain. Thuish. Habang nanlalamig ang kanyang tingin, pinaputok niya ang isang maliit na Primal Chaos Divine Sword mula sa kanyang kaliwang mata na tumusok sa katawan ng Diyos Lord Golden Emperor.
Sa ilalim ng magkasunod na pag-ataking ito, ang Diyos Panginoong Golden Emperor ay bumagsak sa wala pang kalahati ng kanyang pinakamataas na lakas. Ang kanyang mga pinsala ay napakalubha din at kakailanganin ng ilang oras upang makabangon. Naghahanap ng kamatayan. Pinutol ng babaeng may gininto ang tato ang kanyang letigo, na lumikha ng gintong dragon na bumaril kay Francis. Sa tingin ko, kayo ang naghahanap ng kamatayan. Biglang ibinaling ni Francis ang kanyang malamig na mga mata sa babae at nakagintong nakasuot na elder. Thwish! Lumitaw ang mga ripple sa hangin habang si Francis ay nag-teleport sa gilid ng matanda na nakasuot ng gininto ang damit. Ang Godlord Golden Emperor ay isang third heaven, at kahit na matatalo siya ni Francis, mas mahirap ang pagpatay sa kanya. Gayunpaman, ang nakagintong nakasuot na elder na ito ay isa lamang pangalawang Diyos na Panginoon sa langit. Patayin. Habang ang malawak na Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na iyon ay bumagsak, ang matanda na nakasuot ng gininto ang damit ay agad na namutla at naghanda upang umatras, ngunit ang space-time law ay lubos na nagpigil sa kanya, kaya hindi niya magawang makaiwas. Huwag mo nang isipin iyon. Ang babaeng may gininto ang tato ay agad na kumilos para pigilan si Francis. Samantala, ang Diyos na Panginoong Golden Emperor ay mabilis na umatras upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Primal Chaos Lightning Vortex. Inilipat ni Francis ang Primal Chaos Lightning Vortex Energy at Tribulation Lightning Energy, na bumubuo ng itim na vortex na kumakaluskos ng kidlat upang harangan ang pag-atake ng babae. Patuloy ang pag-ugoy pababa ng espada. Naghihigpit ang mga mag-aaral ng matanda na nakasuot ng ginto habang paulit-ulit niyang sinuntok, na nagpakawala ng naglalakihang gininto ang globo ng enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ng divine power ay hindi nagawang maalog ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ni Francis, at ang ilan sa kanilang enerhiya ay naabsorb pa. Habang bumababa ang espadang iyon, lumitaw ang imahe ng isang banal na kaharian sa paligid ng matanda. Boom! Bang! Ang espada ay naglaslas, naputol ang isang tipak ng banal na kaharian at naging sanhi ito upang manginig. Lumipad pa atras ang nakasuot na gintong matanda, nagsusuka ng dugo. Kahit na hindi sinira ni Francis ang kanyang divine kingdom, nakapagdulot na siya ng napakalaking pinsala. Ngunit si Francis ay hindi pa tapos, at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtugis. Bees! Ang kanyang kaliwang mata ay nagpaputok ng isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na tumago sa katawan ng matanda. Si Francis ay may napakalakas na soul intent na, kahit na ang nakagintong nakasuot na elder na ito ay nakabuo ng sarili niyang kakila-kilabot na kalooban sa kanyang mahabang buhay, hindi pa rin niya natiis ang eye bloodline technique ni Francis. Namutla ang mukha niya nang bumagsak ang katawan niya sa lupa. Boom! Bang! Sa isa pang sweep ng Primal Chaos Sword, patay na ang matanda. Patay! Sa di kalayuan, namutla ang Diyos Lord Golden Emperor. Pinlano niya na ang dalawang Lord na ito ay pigilin si Francis habang siya ay nagpapahinga. Kapag gumaling na siya, maaari na siyang sumama sa kanila para salakayin si Francis. Ngunit sa huli, isang pangalawang langit na Diyos na Panginoon ang mabilis na napatay. Ikaw na ngayon. Ibinaling ni Francis ang kanyang atensyon sa babaeng may gintong tato. Hindi. Pagkaraang makitang pinatay ang kanyang kasama, natakot ang babae. Sa isang tunggalian, hindi siya nag-alinlangan na mabilis siyang papatayin ni Francis. Junior, tumigil ka. Si Godlord Golden Emperor ay sumugod. Ang Diyos na Panginoong Golden Emperor ay hindi nagawang pagalingin ang marami sa kanyang mga sugat, kaya ganap na hindi siya pinansin ni Francis at inatake ang babae. Alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Francis, ngunit hindi niya hahayaang magtagumpay si Francis. Dumating sa oras na ito ang Black Destruction Dragon, ang munting boss ang magnanakaw, at si Kenzo. Sinunod nila ang utos ni Francis at pinalibutan ang babae. Ginamit ni Francis ang Primal Chaos Lightning Vortex para pigilan ang Godlord Golden Emperor habang inatake niya ang babaeng may gininto ang tato. Tahimik na nanunood mula sa malayo ang Pyrian Palace Master at Shadow Stream Peak Master. Ang isa pa ay patay na. Si Francis ay talagang nakakuha ng parusang kamatayan mula sa Golden Dragon Sacred Land. Ang puso ng Pyrian Palace Master ay nanginginig sa pagkabalisa.
Ang mga ito ay mga dalubhasa sa isang sagradong lupain, at ang isang sagradong lupain ay nangangahulugan na mayroong isang dalubhasang hari ng Diyos na namumuno. Paano kung death penalty ito? Hanggat naiintindihan ni Francis ang pagpipigil, sa loob ng ilang libong taon, siya na mismo ang magiging God King. Hindi napigilan ng Shadow Stream Peak Master na mapaungol. Mula sa sandaling pinatay ni Francis ang unang God Lord mula sa Golden Dragon Sacred Land, ang dalawa ay pumasok sa isang awayan ng dugo. Ang pagpatay ng iilan pa ay walang magbabago. Sa totoo lang, hinahangaan niya ang isang taong hindi natatakot sa isang sagradong lupain, pinatay ang mga mas mataas sa kanyang antas, at nasugatan pa ang isang Third Heaven God Lord. Boom! Bang! Bumagsak! Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog, at nanginig ang buong mundo. Si Francis, Kenzo, ang Black Destruction Dragon, at ang munting boss ang magnanakaw ay nagtagumpay sa pagtakip ng pinakamataas na Second Heaven God Lord sa mga sugat. Ginagawa ng Diyos Lord Golden Emperor ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hinarang ng Primal Chaos Lightning Vortex ni Francis ang lahat ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos Panginoong Golden Emperor ay labis na nasugatan kaya hindi niya magamit ang halos lahat ng kanyang lakas. Mapanghimasok na panaginip. Muling ginamit ni Francis ang Origin Energy skill na ito ng kanyang Dream God at itinoon ang kanyang mata sa babaeng may gintong tato. Nakita na niyang ginamit ni Francis ang hakbang na ito noon, at agad siyang tumalikod, hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ni Francis. Gayunpaman, ang malakas na paghila ng kaliwang mata ni Francis ay nagawa pa ring makaapekto sa kanyang kaluluwa, na naging sanhi ng paglala ng kanyang kondisyon. Boom! Bang! Bumagsak! Sa ganitong estado, ang babae ay dumanas ng ilang pag-atake at labis na nasugatan. Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang bantay at hinaila sa isang panaginip na paraiso. Gayunpaman, sa katotohanan, ang lugar na ito ay isang lupain ng kamatayan. Hindi nagawang lumaban ng babae sa dream dimension ni Francis at nadurog sa limot. Bumalik sa realidad, ang enerhiya ng buhay ng babae ay biglang naglaho, ang kanyang katawan ay sumasabog. Isa pa ang pinatay. 4 sa 5 God Lords ng Golden Dragon Sacred Land ang napatay na ngayon, ang naiwan lamang ay ang matinding nasugatan na God Lord Golden Emperor. Sa wakas ay napagtanto ng Diyos Lord Golden Emperor na siya ay lubos na natalo. Takbo! Sinimulan niyang sirain ang kanyang bloodline energy at divine power, na bumaril sa malayo bilang isang gintong bahid ng liwanag. Ngayong siya ay nag-iisa, paano siya makakalaban kay Francis? Thwish! Matapos dalhin ang kanyang mga nasasakupan pabalik sa space-time robe, lumipad si Francis sa pagtugis. Sa wakas ay alam na ng Puriang Palace ang kapayapaan, ngunit walang makakalimutan ang nangyari ngayon. Ang mga mababang ranggong True God at Ancient God na iyon ay imposibleng malaman kung anong uri ng makapangyarihang mga eksperto ang nakipaglaban sa isa't isa sa araw na ito. Natigilan ang nangungunang mga Ancient God at God Lord na iyon. Nasaksihan nila ang 4 na God Lord ng Golden Dragon Sacred Land na pinatay at isang Third Heaven God Lord na tumatakbo para sa kanyang buhay. Habang nagpapatuloy ang pagtugis, nagsimulang kumalat ang balita ng insidente. Si Francis ay hinabol lamang ng ilang sandali bago sumuko. Kahit na siya ay makapangyarihan, ang tukso ng Ninth God ay masyadong malakas. Hindi niya magagarantiya ang kanyang kaligtasan, kaya mas mabuti kung hindi siya masyadong magpakita. Bukod dito, ito ang teritoryo ng Golden Dragon Sacred Land. Ang iba pang mga eksperto ay maaaring gagawa ng kanilang paraan upang palibutan siya. Kaya, binitawan ni Francis ang pagtugis sa Diyos Lord Golden Emperor. Pagkalipas ng ilang araw, sa Puriang Palace, isang malawak at hindi maihahambing na kakilakilabot na presyon ang biglang bumaba. Ang purong Yang Palace Master at Amon ay agad na nagmadaling lumabas sa alarma. Kaboom! Ang malayong abot tanaw ay naging ginintoang, at isang pinakamataas na banal na kapangyarihan ang tumago sa hangin. Ang lahat ng miyembro ng Puriang Palace, kabilang ang Puriang Palace Master, ay lumuhod, hindi nakayanan ang pressure na ito. Whoosh! Isang figurang may gintong damit ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Puriang Palace. Ang buong mundo ay agad na naging isang metal na mundo, ang bawat talim ng damo ay tila naging matigas at hindi sumusukong metal. Ang ganitong kakilakilabot na kababalaghan ay nagpang-inig sa takot sa purong Yang Palace Master.
Nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng bisita. Magalang na tinatanggap ng Purong Yang Palace ang Diyos King Heaven Dragon. Ang Purong Yang Palace Master ay nagsalita ng may lubos na paggalang. Ang God King Heaven Dragon ay ang God King ng Golden Dragon Sacred Land. Sabihin sa amin ang lahat ng alam mo tungkol kay Francis. Isang tinig ang nanggaling sa tabi ng Diyos na Haring Langit na Dragon. Walang iba kundi ang Diyos na Panginoon na pinalayas ni Francis sa kawalan ng pag-asa, ang Diyos na Panginoong Golden Emperor. Ngunit sa tabi ng isang hari ng Diyos, siya ay tila hindi gaanong mahalaga at kapansin-pansin. Nabigo pa nga siyang mapansin ng Pure Yang Palace Master noong una. 1495. Sabihin sa amin ang lahat ng alam mo tungkol kay Francis. Kung may iiwan ka, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Isang tinig ang nanggaling sa tabi ng Diyos na Haring Langit na Dragon. Walang iba kundi ang Diyos na Panginoon na pinalayas ni Francis sa kawalan ng pag-asa, ang Diyos na Panginoong Golden Emperor. Ngunit sa tabi ng isang hari ng Diyos, siya ay tila hindi gaanong mahalaga at kapansin-pansin. Nabigo pa nga siyang mapansin ng Pure Yang Palace Master noong una. Oo. Noon, tinawag ni Francis ang kanyang sarili na Winfred at 2 beses na tumulong sa Pure Yang Palace, bukod pa sa pananatili niya sa Pure Yang Palace sa loob ng ilang panahon. Ang Pure Yang Palace Master ay hindi nang ahas na itago ang anuman at ibinunyag ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Francis. Siyempre, alam na niya ngayon na ang pagpapaamo ni Francis sa maliit na paws ang magnanakaw ay isang gawa lamang. Nang banggitin niya ang bagay tungkol sa legacy ng Heaven Mending Race, nagningning ang mga mata ng God King Heaven Dragon. Malinaw na kahit na ang isang hari ng Diyos ay labis na interesado sa pamana ng Heaven Mending Race. Saan matatagpuan ang legacy? Sa wakas ay nagsalita ang God King Heaven Dragon, ang walang hugis na sound wave ay nagiging golden ripples na kumalat palabas at tumago sa isipan ng iba. Pagkatapos, pumasok ang God King Heaven Dragon sa Yellow Dragon Secret Dimension para maghanap ng mga clue, kahit na pumasok sa dimensyon kung saan nakuha ni Francis ang legacy. Ang enerhiya ng Primal Chaos dito ay napakataas na antas, mahinang ungol ng Diyos King Heaven Dragon. Ipinagpalagay niya na isang legacy ng Heaven Mending Race God King ang naiwan sa lugar na ito. Iyong kamahalan Heaven Dragon, noong nakipag-away ako kay Francis, gumagamit din siya ng Primal Chaos na enerhiya. Bulong ni Godlord Golden Emperor kasabay nito, tahimik niyang sinumpa si Francis na nakuha na ni Francis ang legacy ng Heaven Mending Race kung hindi magiging ganoon kalakas si Francis, at hindi siya matatalo. I-order ang buong Tungtay Zone na maghanap ng mga bakas ni Francis. Iulat sa akin kapag may nakita ka. Ipinagutos ng Diyos Haring Langit na Dragon. Maliwanag na ang Diyos Haring Langit na Dragon ay handa na personal na kumilos. Oo. Ang Diyos Panginoong Gintong Emperador ay tumawag. Ang taong ito ay napakalakas. Maging ang Golden Emperor ay natalo. Nagdilim ang mukha ng hari ng Diyos na si Heaven Dragon. Kahit na naibigay na ang mga misyong ito sa kanyang mga subordinate, medyo nagdududa pa rin siya. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nawala siya. Unti-unting bumalik sa normal ang mundo, at nakahinga ng maluwag ang lahat ng miyembro ng Pure Yang Palace. Nangamba sila na ang Diyos King Heaven Dragon ay maglalabas ng kanyang galit sa insidente ni Francis sa Pure Yang Palace. Ngunit ang mga hari ng Diyos ay mga individual na maunawain. Naunawaan niya na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Pure Yang Palace, kaya hindi na niya inimbestigahan pa ang bagay na ito. Gayunpaman, nagkakaproblema ang Shadow Stream Peak. Matapos malaman ang tungkol sa legacy ng Heaven Mending Race, lihim itong nagplano na kunin ito para sa sarili nito at sirain ang Pure Yang Palace. Ito ay maaaring ituring na sadyang nagsisimula ng digmaan sa isang 5-star na paksayon upang pahinain ang kabuoang lakas ng Tungtay Zone. Bilang karagdagan, ang God King Heaven Dragon ay medyo interesado sa legacy ng Heaven Mending Race. Kung ang Shadow Stream Peak ay nagulat ng bagay na ito sa simula, ang Heaven Mending Race legacy at ang Ninth God ay maaaring pareho sa kanya. Ngunit dahil ang Shadow Stream Peak ay mayroon na lamang isang Diyos na natitira, hindi ito pinarusahan ng Golden Dragon Sacred Land. Habang hinahanap ng Golden Dragon Sacred Land si Francis ng buong lakas, gayon din ang karamihan sa iba pang mga zone sa Ancient Desolate Realm of Gods.
Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Ninth God Eye. Ang pagkuha nito ay maaaring magpapahintulot sa isa na ganap na baguhin ang kanilang kapalaran. Araw-araw, mayroong hindi mabilang na mga piraso ng maling impormasyon tungkol sa Ninth God Eye. Sa kabilang panig, ang paksayo ng Heaven's Legacy Ray sa ilalim ng Heaven Lord ay maayos na nakatakas sa mga mata ng iba pang mga eksperto mula sa Ancient Desolate Realm of Gods at muling nagtago ng sarili. Sa loob ng madilim at madilim na palasyo, ang Heaven Lord ay nakaupo sa kanyang nakataas na trono. 7 Divine Emissaries at 9 Palace Kings. Ay pakilo silang lahat para hanapin at hulihin si Francis, mahinahong anunsyo ng Heaven Lord. Oo. Sabay-sabay na tumawag ang mga Divine Emissaries at Palace Kings. Matagal na nilang nalaman na si Francis, na nakakulong sa isang lihim na silid sa loob ng Divine Kingdom, ay nakatakas. Mahirap isipin na darating ang isang sandali na maging ang kanilang Heaven Lord ay magdurusa sa pagkawala. Kapag nahuli mo siya, pilayin ang kanyang paglilinang. Nakataas ang kilay ng Heaven Lord habang idinagdag niya. Nang biglang nawala si Francis, sinimulan nila ang masusing pagsisiyasat para malaman kung paano nakatakas si Francis, ngunit sa huli, nabigo silang matuto ng anuman. Inakala nila na isang Diyos ang lihim na tumulong sa kanya, ngunit wala silang nakitang mga palatandaan na nagpapahiwatig nito. Sa madaling salita, ang pagkawala ni Francis ay nababalot ng misteryo. Ang Heaven Lord ay nag-isip pa na ang bagay na ito ay nauugnay sa Ninth God Eye ni Francis. Upang maiwasang mangyari muli ito, nagpasya siya na kailangang baldado si Francis. Lahat ay naging solemn na nang marinig ito. Ang Panginoon ng Langit ay bihirang dumanas ng pagkawala. Alam ng lahat na determinado ang Heaven Lord na hulihin muli si Francis. Kaya, ang sinumang makahuli muli kay Francis ay walang alinlangan na gagantimpalaan ng sagana. Bukod dito, tipunin ang lahat ng impormasyon na mayroon kami tungkol kay Francis at dalhin ito sa akin. Ang Panginoon ng Langit ay nagbigay ng isang huling utos. Ang paghahanap ng isang tao sa malawak na Realm of Gods ay talagang simple. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay nagtataglay ng isang napakalawak na paksayon na may isang sopistikadong network ng komunikasyon. Pero medyo mahirap din. Halimbawa, ang mga Panginoong Diyos ay karaniwang naninirahan sa napakaliblib na mga lugar, na hindi umuusbong sa loob ng 10,000 hanggang 100 milyong taon. Maging ang kanyang paksayon ay mahihirapang mag-imbestiga sa mga ganoong tao. Dahil dito, kailangan niya ng pangalawang plano. Kailangan niyang maunawaan ang lahat tungkol kay Francis para matukoy niya ang kanyang mga kahinaan. Kung may oras ka, pumunta ka rin, bulong ng Heaven Lord sa tagapagtanggol sa kanyang tabi. Tumango ang Protector. Nagulat ang lahat ng tao sa napakaitim na palasyo. Pati ba ang tagapagtanggol ay pinakilos? Malapit sa isang bay sa loob ng Tungtay Zone, whoosh. Lumitaw ang isang spatial vortex, isang taong may pilak na damit at pilak ang buhok na dahan-daang lumabas mula rito. I should be safe for the moment, bulong ni Francis matapos i-scan ang lugar gamit ang kaliwang mata. Pumasok siya sa kanyang Dream Divine Kingdom. Sa loob ng isang tahimik na lambak na nababalutan ng malamig na ambon ay isang puno ng nakasisilaw na parang panaginip na mga kulay, na nagliliwanag ng maraming kulay na halo na nagbibigay kulay sa nakapaligid na fog. Ang maraming kulay na punong ito ay walang iba kundi ang ubod ng Dream Divine Kingdom. Sa sandaling narating niya ang lugar na ito, umupo si Francis na naka-cross-legged sa lupa at ginamit ang kapangyarihan ng Divine Kingdom upang bumuo ng isang espesyal na cultivating dimension. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng dimensyong ito ay sobrang puro, at mayroon din itong epekto sa oras ng space-time rope dimension. Pagkatapos kumuha ng ilang mapagkukunan at magpahinga ng ilang araw, nakabawi si Francis mula sa lahat ng kanyang pagkapagod sa pag-iisip. Si Francis ay pumasok sa liblib na paglilinang. Third Heaven God Lord. Late Stage Law. Naisip ni Francis ang kanyang pakikipaglaban sa Diyos Lord Golden Emperor. Mayroong malakas at mahina na mga batas, malalim at mababaw. Ang Third Heaven God Lords ay nagtataglay ng mga late stage na batas. Ito talaga ang dahilan kung bakit si Francis, kasama ang kanyang dalawang fragment ng ancestral artifact at ang kanyang space-time law, ay hindi nakakuha ng ganoong kalaking bentahe laban sa God Lord Golden Emperor.
Samantala, maaari niyang patayin ang First Heaven sa isang sulyap at Second Heaven Godlord sa kaunting pagsisikap lamang. Kung maabot ko ang ikalawang langit, mas may kakayahan akong labanan ang Third Heaven Godlords. Nakatutok ang mga mata ni Francis. Ngunit ang pagpapabuti ng isang batas ay higit na nauugnay sa pag-unawa sa batas. Bukod dito, kamakailan lamang ay nakalusot si Francis. Ang pag-abot sa ikalawang langit ay tila hindi masyadong makatotohanan. Kaya, pagkatapos na gumugol ng ilang oras sa pag-iisa sa maliit na epekto, tumigil si Francis. Bagamat hindi niya maisulong ang kanyang paglilinang, mayroon siyang ibang paraan ng pagtaas ng kanyang lakas. Ang nilalaman ng Primal Chaos Scripture ay lumitaw sa kanyang isipan. Na-convert ko na ang 80% ng aking divine power sa Primal Chaos Energy. Tapusin na natin ang pag-convert sa iba. Ipinadala ni Francis ang kanyang isip sa kanyang God Altar, na-activate ang Paramount Scripture, at sinimulan ang proseso ng conversion. Nahati din niya ang isang bahagi ng kanyang isip upang pag-aralan ang mga bloodline na sekretong sining at mga kasanayan sa pakikipaglaban ng heaven-mending race na nasa loob ng Primal Chaos Scripture. Ngunit natuklasan ni Francis na ang unang ilang lihim na sining ay nauugnay sa pag-aayos ng mga sukat, ang fan universe, at mga espesyal na uri ng mga sukat. Batay sa kanyang nalalaman noong sinaunang panahon, ang lahing pag-aayos ng langit ay isang lahing pacifistic. Ang lahi na ito ay bihirang sumali sa mga salungatan sa mga mapagkukunan. Sa halip, naglibot ito sa fan universe at inayos ang mga butas sa kalawakan, pinapanatili ang normal na operasyon ng buong fan universe. Bagamat minana ni Francis ang legacy ng heaven-mending race, hindi niya namana ang kanilang kalooban. Hindi siya pasipista. Nilaktawan ng mga nilalamang ito, sinimulan niyang basahin ang mga diskarte sa pakikipaglaban. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban para sa enerhiya ng Primal Chaos ay napakahirap at karaniwang ginagamit kasabay ng bloodline ng isang tao. Si Francis ay hindi matako. Pinili niya ang isa lamang sa mga diskarteng ito na unang tutukan. Primal Chaos Lock. Ito ang kasanayang pinagpasyahan ni Francis. Gumamit si Beiming ng katulad na kasanayan upang makuha siya. Pagkatapos niyang ikulong, ang karamihan ng enerhiya na ginamit ni Francis ay naabsorb ng Primal Chaos Lock, na naging dahilan upang siya ay hindi na kayang lumaban. Bukod dito, ang Primal Chaos Lock ay maaaring gamitin kasama ng kanyang space-time barrier para sa mas magandang epekto. Nang maisip niya ito, sinimulan ni Francis na linangin at unawain ang kasanayang ito. Lumipas ang isang taon, ngunit 3 o 4 na araw lamang ito sa labas ng mundo. Ganap na ngayong na-convert ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa Primal Chaos Divine Power. Para sa Primal Chaos Lock, naintindihan ni Francis ang higit sa kalahati nito. Kung itinutok niya ito sa Black Destruction Dragon, ang Primal Chaos Lock ay bababa ang lakas nito sa 60% ng normal. Oras na para umalis. Tumayo si Francis at tinapos ang kanyang pag-iisa. Siya ay naghahanda upang higit pang maasa ang sarili upang makapasok siya sa ikalawang langit sa lalong madaling panahon. Siyempre, may isa pa siyang plano, imbestigahan ang iba pang mga paksayon at intelligence network na itinanim ng Heaven's Legacy Race sa iba't ibang zone. Hindi lamang siya makakabuo ng mas malalim na pag-unawa sa Heaven's Legacy Race sa pamamagitan ng mga paksayon na ito, ngunit maaari rin niyang pahinain ang Heaven's Legacy Race sa pamamagitan ng pagsira sa kanila at higit pang ginagarantiyahan ang kanyang kaligtasan. Sa labas ng mundo, biglang huminto ang isang gintong figure na lumilipad. Divine Kingdom. Ang nakakasilaw na mga mata ng gintong figure ay tumigil sa isang tiyak na punto sa hangin. Ang taong ito ay lubos na katulad sa hitsura ng God King Heaven Dragon na nagpakita sa Pyryang Palace. Kahit na ito ay isang pagkakamali, kailangan kong tingnan. Naging mataimtim ang tingin ng Golden Elder. Boom! Inilabas niya ang isang palad. Isang mahinang alon ng gininto ang liwanag ang mabilis na nagsimulang kumalat sa buong mundo. Sa sandaling ito, lumitaw si Francis sa malapit. Ano? Napangiti si Francis. Sa sandaling lumitaw siya, naramdaman niya ang nakakagulat na mga alon ng banal na kapangyarihan. Boom! Bang! Ang mga gininto ang alon ng liwanag ay humampas sa hangin, na nagdulot ng puwang na umikot at pumutok. Nagulat si Francis.
Kung kanina pa siya nagtatago, ang kanyang Divine Kingdom ay inatake na ng mga alon ng enerhiya na ito. Golden Dragon Sacred Land. Ang enerhiya ng Bloodline at mga natatanging katangian ay nagbigay daan kay Francis na mabilis na makilala ang kanyang kalaban. Pinigilan ng kanyang kalaban ang kanyang enerhiya upang hindi makita ni Francis ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Gayunpaman, ang kanyang God Spiritual Eye ay nagsisimulang pumutok at pumutok. Sa sandaling ito, ibinaling ng Golden Elder ang kanyang nagtatakang mga mata kay Francis. Ang ikasyam na mata ng Diyos, Francis. Natuwa siya. Kasabay nito, unti-unti niyang nilalabas ang kanyang lakas. Ang buong mundo ay nagsimulang magkaroon ng ginintoang kulay, at ang buong rehiyon ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang makapangyarihang metal law. 1496. Nang maramdaman ang makapangyarihang metal law na iyon, nalaman kaagad ni Francis na masama ang sitwasyon. Ang taong nauna sa kanya ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Takbo. Nang walang ibang salita, inilipat ni Francis ang kanyang space-time law at naglaho. Gusto mong umalis. Bahagyang ngumiti ang gintong elder at naging isang gintong bahid ng liwanag habang hinahabol niya. Ang hindi kapani-pani walang bilis. Naalarma si Francis nang maramdaman niya ang malakas na enerhiya na patuloy na lumalapit. Nararamdaman niya na ang elder na ito ay hindi lamang sanay sa metal law, kundi isang light law din. Ang dalawang batas na ito ay nagbigay ng napakalaking pagpapalakas sa bilis ng isang tao. Ito, kasama ang katotohanan na ang Golden Elder ay may mas mataas na antas ng cultivation, nangangahulugan na siya ay mas mabilis kaysa kay Francis pagdating sa bilis. Pero sa totoo lang, mas nagulat ang Golden Elder. Ang isang peak na First Heaven ay talagang napakabilis na hindi niya agad nahabol. Gayunpaman, sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ng iba ay walang kabuluhan. Francis, sumama ka lang sa akin. Sigaw ng gintong matanda habang ikinakaway ang palad. Kaboom! Ang gininto ang liwanag ay nauwi sa isang gintong dragon na umuungal at bumaril pasulong. Isang split segundo lang ang itinagal para marating ng Golden Light Dragon si Francis. Ang pag-ataking ito ay higit na malakas kaysa sa pagsisiyasat ng gintong elder. Primal Chaos Lightning Vortex. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang defensive skill, na lumikha ng itim na kidlat na vortex sa paligid niya. Kasabay nito, lumabas mula sa space-time robe ang isang hadlang na ginawa mula sa enerhiya ng space-time law. Wala siyang mapipigil laban sa gayong makapangyarihang eksperto. Boom! Bang! Lumipad ang gintong dragon lampas kay Francis. Ang kakayahang mag-obserba ng kanyang God Eye at ang kanyang hindi kapani-pani walang bilis ay nagbigay daan kay Francis na lumipat sa gilid ng kaunti upang ang gintong dragon ay dumaan. Ngunit ang isang malaking tipak ay pinutol mula sa gilid ng Primal Chaos Lightning Vortex, at ang mga depensa ng space-time robe ay halos ganap na napawi. Gusto kong makita kung gaano kakatagal. Ang gininto ang matanda ay ungol, ang kanyang mukha ay kumpiyansa at hindi nababagabag. Mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa lakas ni Francis. Gumamit siya ng napakalakas na pag-atake dahil alam niyang hindi ganoon kadaling patayin si Francis. Ang taong ito ay higit na malakas kaysa sa Diyos Lord Golden Emperor. Kung hindi isang peak Third Heaven, siya ay isang God King. Ang mood ni Francis ay naging malungkot, at ang kanyang isip ay nagsimulang umikot habang sinusubukan niyang mag-isip ng ilang mga hakbang. Ang kanyang kalaban ay nagtataglay ng isang malalim na antas ng paglilinang, at kahit na ang bilis na palagi niyang ipinagmamalaki ay hindi makapagpapahintulot sa kanya na makatakas. At sa isang direktang paghaharap, imposible ang tagumpay kahit na ginamit niya ang Dream God Eye. Primal Chaos Tribulation Lightning Slash. Pinagsama ni Francis ang enerhiya ng Primal Chaos sa dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Woo! Mabangis niyang inindayog ang mga ito, pinaulanan ng Primal Chaos Tribulation Lightning Bolts ang Golden Elder. Ang mga mahinang pag-atake na ito ay hindi makakasakit kahit isang buhok sa matandang ito. Nanunuya ang gintong matanda. Boom! Bang! Bumagsak! Gamit ang isang wave ng kanyang kanang kamay, itinakda niya ang enerhiya ng metal law na umaalulong pasulong, na pinawi ang lahat ng Primal Chaos na energy bolts sa paligid.
Ipinakalat ni Francis ang kanyang mga pag-atake sa Primal Chaos sa isang malawak na hanay, na nagpapahintulot sa ilan sa kanila na mabuhay. Gayunpaman, malinaw na ipinahiwatig ng trajectory ng Primal Chaos Tribulation Lightning Bolts na ito na hindi nila matamaan ang Golden Elder, kaya hindi niya sila pinansin. Primal Chaos Lock. Iniabot ni Francis ang dalawang kamay, naglabas ng napakaraming enerhiya ng Primal Chaos, at pagkatapos ay pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay sumugod na sumanib sa Primal Chaos Tribulation Lightning Bolt sa paligid ng Golden Elder at bumubuo ng isang magulong agos ng enerhiya. Bees. Biglang nagbago ang magulong agos na ito sa isang komplikadong singsing na pumapalibot sa gintong Elder. Ang singsing ay nagsimulang bawiin, sinusubukang i-lock ang ginintoang matanda sa loob nito. Napakawalang kwenta. Sigaw ng gintong matanda. Ang isang tao sa cultivation ni Francis, kahit na anong diskarte ang ginamit niya, ay hindi makakaapekto sa kanya. Ngunit habang naghahanda ang ginintoang Elder sa pag-atake muli, ang space-time robe ni Francis ay nagpakawala ng isang hadlang ng hindi tunay na silver light. Sa sandaling ito, itinulak ni Francis ang parehong mga fragment sa space-time robe sa kanilang limitasyon. Ang space-time barrier at Primal Chaos Lock na pinagsama ay nagawang makaapekto sa gintong Elder sa loob ng ilang sandali. Ginamit ni Francis ang pagkakataong ito para makapasok sa kanyang Divine Kingdom, at ang una niyang ginawa ay ang pagtulog. Ang space-time robe na ito ay may dalawang fragment ng ancestral artifact. Ang ginintoang Elder ay may ilang pananaw sa kung ano ang nasa loob ng space-time robe at medyo nagulat. Kahit na para sa mga hari ng Diyos, ang mga fragment ng ancestral artifact ay lubhang mahalaga. Kapag ang isang tao ay nakaipon ng sapat na mga fragment ng ancestral artifact na may parehong katangian, mapapadalisay ng isa ang mga ito ng sama-sama sa isang nasira na ancestral artifact na higit na magpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Kaboom! Ang walang hangganang ginintoang ningning ay sumabog mula sa katawan ng matanda, na sinamahan ng hindi mabilang na umaatungal na mga imahe ng dragon. Sa ilalim ng kapangyarihang ito, unti-unting ibinaba ang space-time barrier at Primal Chaos Lock. Sa tingin mo, magiging maayos ka kung makakapagtago ka sa iyong Divine Kingdom. Tumawa ang Golden Elder. Bees. Ikinumpas niya ang kanyang palad, nagpakawala ng gininto ang alon ng liwanag na sinasapian ng kapangyarihan ng isang space law. Ang mga Lord, bukod sa paglilinang ng kanilang pangunahing batas, ay maglilinang din ng iba pang mga batas upang magsilbing suporta, at ang mga batas sa kalawakan ay isang karaniwang pagpipilian. Kaboom! Ang gininto ang alon ng liwanag ay tumama sa hangin, na lumikha ng spatial whirlpool na lumikha ng hindi mabilang na spatial fissure. Ngunit unti-unti, nagsimula itong humina, at ang lahat ay bumalik sa normal. Napaka-solid talaga ng Divine Kingdom na ito. Medyo nagulat ang Golden Elder. Ang Divine Kingdom ng anumang iba pang Peak First Heaven Godlord ay madudurog sa ilalim ng isang hampas niya. Siyempre, wala siyang ideya na ang Divine Kingdom ni Francis ay nagbubuntis sa Dream God ay sa lahat ng oras na ito. At nang ang espiritual na mata ng Diyos ay umabot sa antas ng mata ng Diyos, ito ay naging may kakayahang magtiis ng napakalaking dami ng enerhiya. Bukod dito, noong unang pinatatag ang core ng Divine Kingdom, nanghiram si Francis ng maraming mahalagang mapagkukunan at kayamanan mula sa Heaven's Legacy Race para sa eksaktong layuning ito. Kaya, ang kanyang Divine Kingdom ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Divine Kingdoms. Gayunpaman, ang pag-atake ng gintong Elder ay naging sanhi ng matinding pagyanig at pag-indayog ng banal na kaharian. Ngunit si Francis ay walang oras na mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay. Mabilis siyang nakatulog at nagsimulang mag-isip ng isang lokasyon. Ayaw pa niyang bumalik sa spiritual race. Ang mga lokasyong magagamit niya bukod dito ay ang Gulong Zone, Qixing Zone, at Tianyan Zone. Sa huli, nagpa siya si Francis na piliin ang Qixing Zone, kung saan naroon si Wu Heng. Sa labas ng mundo, dahil nabigo ang unang pag-atake ng Golden Elder na pilitin si Francis palabas, naghahanda siyang gumamit ng pangalawa. Biglang nanlamig ang mukha ng gintong Elder. Napagtanto niya na ang Divine Kingdom na nakatago doon ay wala na. Wala na.
Maingat niyang ipinadala ang kanyang mga pandama, at sa huli, napagpasyahan niya na ang banal na kaharian ay tunay na nawala. Pero paano? Paanong ang ganoong kalaking dimensyon ay tumaas at maglalaho? Bukod dito, hindi niya naramdaman ang anumang spatial ripples. Ang Divine Kingdom at si Francis ay hindi maipaliwanag na naglaho. Boom! Bang! Ang ginintoang matanda ay galit na nagpaputok ng isang pag-atake. Ang espasyo para sa 10,000 li sa paligid niya ay naging pangit, at isang ipinagbabawal na spatial na bagyo ang umuungol sa hindi mabilang na spatial fissure na nilikha. Ang rehiyon ay itinapon sa ganap na pagbagsak, na naging isang wasak na tanawin. Nakatayo lang sa lupa ang ginintoang elder, malungkot ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, isa pang gintong figure ang bumaba. Ang taong ito ay walang iba kundi ang God King Heaven Dragon, na nagpakita sa Pyryang Palace. Maraming pakulo ang batang ito. Talagang nakatakas siya sa claw ng haring ito. Ungol ng Diyos Haring Langit na Dragon. Pagkatapos umalis sa Pyryang Palace, nagpasya siyang personal na hanapin si Francis. Para sa layuning ito, ipinadala niya ang 5 claw na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Ang bawat isa sa mga claw na ito ay may 30 hanggang 60% ng lakas ng orihinal. Ang claw na nakahanap kay Francis ay isa sa mga mas mahina, na may halos 30% lang ng kanyang lakas. Si Francis ay nakatakas ng hindi nag-iiwan ng anumang mga pahiwatig, kaya maaari lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Sa Chishing Zone, sa labas ng Scorching Underworld, biglang lumitaw ang isang pilak na balabal. Noon, ginamit ng Twilight Valley ang Divine Kingdom ng Light Race para ihatid si Francis dito. Sa pagdating, hindi agad umalis si Francis, sa halip ay pumasok sa Divine Kingdom. Kinuha niya ang kontrol sa core ng Divine Kingdom at sinimulan ang pag-aayos sa mga nasirang bahagi ng Divine Kingdom. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Heavenly Closure Seal para itago ang kanyang enerhiya at ang Dream God Eye. Pagkatapos ay bahagyang iniba niya ang kanyang mukha. Pagkatapos lamang niyang gawin ang lahat ng ito ay tuluyan na siyang umalis sa Divine Kingdom. Nagtataka ako kung kumusta ang Giant God Hall. Sa pag-iisip na ito, pumunta si Francis sa kasalukuyang lokasyon ng Giant God Hall. Mas pinagkakatiwalaan niya si Wu Heng kaysa sa karamihan, dahil matagal nang alam ni Wu Heng na may kakaiba sa kanyang kaliwang mata ngunit hindi kailanman naglabas ng anumang impormasyon tungkol dito. Nais ding malaman ni Francis kung kamusta ang Giant God Race pagkatapos ng malaking digmaang iyon. Binabalak din niyang hanapin si Senior Twilight Valley. Ang eksperto sa Light Race na ito ay walang alinlangan na minsan ay naging mas malakas kaysa sa isang pangalawang Diyos na Panginoon ng Langit. Nagplano si Francis na humingi ng ilang patnubay sa mga problemang nahaharap sa pagpasok sa Second Heaven at iba pang mga problema sa paglilinang. Wala pang 2 buwan, dumating si Francis sa teritoryo ng Giant God Hall. Sinakop na ngayon ng Giant God Hall ang dating teritoryo ng Ancient Soul Hall, ngunit ang estilo at pagkakaayos ng mga gusali ay dumaan sa ilang pagbabago. Swish! Naglabas si Francis ng isang madilim na dilaw na token. Ito ang espesyal na mensaheng token na ibinigay ng Grand Elder ng Giant God Race sa kanya. Pagkatapos magpadala ng mensahe, pumasok si Francis sa Giant God Hall. Sa kanyang paglilinang at space law, siya ay nanatiling ganap na hindi natukoy. Sa huli, ligtas na narating ni Francis ang isang gintong octagonal na palasyo. Sa sandaling mabuksan ang domain, pumasok si Francis. Pagpasok niya sa palasyo, sinalubong siya ng malalim at masayang tinig. Kuya Hanford, nakakatuwang makita na okay ka. Noong unang nabunyag ang pagkakakilanlan ni Francis bilang Ninth God Eye, maraming eksperto ang pumunta sa Chishing Zone upang hanapin si Francis. Marami sa mga ekspertong ito ang pumunta sa Giant God Hall upang magtanong at maghanap ng mga pahiwatig. Pagkaraan ng ilang taon, nalaman ni Wu Heng na kahit papaano ay nasangkot si Francis sa Heaven's Legacy Race. Siya ay nasa ilalim ng impresyon sa buong oras na ito na si Francis ay nakuha ng Heaven's Legacy Race. Hindi niya inaasahan na ganap na hindi nasaktan si Francis at bibisitahin pa siya. Ganun ba talaga ako kadaling makuha?
Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Ngunit nang maisip niya ang lahat ng nangyari pagkatapos ng pagmulat ng Ninth God Eye, nakita niya ang kanyang sarili na medyo naalarma. Para sa kanya na makaligtas ng ganito katagal ay talagang hindi madali. Nang tingnan niya ang Azure Robe na si Wuheng, napagtanto niya na si Wuheng ay isa na ngayong Second Heaven God Lord na halos nasa tuktok na, at ang kanyang pundasyon ay tila napakatibay. Ang kasalukuyang Wuheng ay malamang na nakabawi sa antas ng paglilinang ng kanyang nakaraang buhay at marahil ay nalampasan pa ito. Brother Hanford, mas mabuti kung manatiling maingat ka. Hinahanap ka ng paksayo ng Heaven's Legacy Race sa Chishing Zone. Hindi pa nagtagal, natuklasan namin ang isang nakatagong paksayo na malapit na konektado sa Heaven's Legacy Race. Bulong ni Wuheng. Nagulat si Francis nang marinig ito. Nalaman niya ang ilang bagay noong panahon niya sa Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race. Halos bawat isa sa 18 zone ng Ancient Desolate Realm of Gods ay may mga subordinate na paksayo ng Heaven's Legacy Race. At ang tunay na layunin ni Francis ay palaging tanggalin ang mga nasasakupan na ito para pahinain ang kabuoang lakas ng Heaven's Legacy Race. Kapag nasira niya ang iba't ibang paksayo na itinago ng Heaven's Legacy Race, ang kanilang kakayahan sa pangangalap ng katalinuhan ay bumubulusok, kung saan ang paghahanap kay Francis ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. 1497. Nagtanong si Francis kung saan matatagpuan ang pangkat na nauugnay sa Heaven's Legacy Race. Ngumisi si Wuheng. Kuya Hanford, mas mabuti kung hindi ka kumilos ng walang ingat. Si Wuheng ay may kaunting pag-unawa sa mga kakayahan ng Heaven's Legacy Race. Kumpiyansa siya na, kung papayag ang Heaven's Legacy Race, madali nitong mabubura ang Giant God Hall. Gayunpaman, hindi maginhawa para sa Heaven's Legacy Race na ihayag ang sarili sa oras na ito, at hindi rin ito ang tamang oras para makialam sa istruktura ng kapangyarihan ng Chishing Zone. Ang Ancient Soul Hall ay kamakailan lamang ay lubhang nasugatan at nagkalat. Kung nagpasya na ngayon ang Heaven's Legacy Race na salakayin ng Giant God Hall, ang Sacred Land ng Chishing Zone ay hindi basta uupo at manunood. At sa totoo lang, walang bagay ang Giant God Hall na gusto ng Heaven's Legacy Race. Ang lahi na ito ay hindi kapani-paniwalang ambisyoso. Desidido silang makuha ang iyong God Eye. Muling hinimok ni Wuheng. Sa banal na kaharian ng Light Race, nakita nila ang duplicate ng Ancient Race bloodline. Bagamat napakababa ng antas ng pagsasanib, sapat pa rin ito para yumanig ang mundo. Kung ang may hawak ng Ninth God Eye ay pinahihintulutang maging hustong gulang, tiyak na siya ay magiging isang Diyos. Talagang susubukan ng Heaven's Legacy Race na mag-isip ng paraan para makuha ang Ninth God Eye bago maging Diyos si Francis. Kaya naman, pinayuhan ni Wuheng si Francis na humanap ng isang liblib na lugar upang tumutok sa paglilinang. Kapag ang kanyang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari niyang ipakita ang kanyang mukha. Ngunit alam din niya na si Francis ay hindi ang uri ng tao na maaaring maupo. Siya ay palaging naghihiganti kapag siya ay mali. Relax. Alam ko ang limitasyon ko. Nanlalabo ang mga mata ni Francis. Ang Heaven's Legacy Race ay ang kaaway na pinakakinatakutan niya. Ang kaaway na ito ay patuloy na nagbabantay sa kanya, palaging nagtatago at pinipigilan ang sarili. Ngunit kailangan bang bawiin ni Francis ang kanyang shell dahil lang sa gusto nilang hulihin siya? Gusto niyang pahinain ang Heaven's Legacy Race ng paunti-unti, na kinukuha ang lahat ng mga benepisyo na maaari niyang makuha. Ito rin ay isang paraan ng paghahasa ng kanyang sarili at mabilis na pagtaas ng kanyang antas ng paglilinang. Isang araw, hindi na niya kailangang matakot sa Heaven's Legacy Race o sa matako na mata ng sinumang tao sa Realm of Gods. Baka makapaghiganti pa siya. Bilang karagdagan, ang Heaven's Legacy Race ay may dalawang uri ng nakatagong paksayon, ang Heavenly Halls at ang Defying Palaces. Ang mga paksayon na pinangangasiwaan ng Hall Masters ay may lakas ng isang Peak 4-star faction, na ang pinakamalakas na miyembro ay isang half-step na God Lord. Madaling maalis ni Francis ang gayong mga paksayon. Ang mga paksayon na pinangangasiwaan ng Palace Kings ay katumbas ng 5-star na paksayon, na ang pinakamalakas na miyembro ay Second Heaven o mas mataas.
Ang pagsira sa mga paksayon na ito ay medyo mas problema, at kailangan ni Francis na mag-ingat sa kanilang paligid. Nang makitang nakatakda na ang isip ni Francis, sinabi sa kanya ni Wu Hing kung nasaan ito. Kumusta ang giant godhole nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Francis. Okay lang. Ang isang bagong tatag na paksayon ay tiyak na hindi maiiwasan ng iba pang 5-star na paksayon, ngunit ang Illusion God Sacred Land ay lumabas ng maraming beses at naging malaking tulong sa Giant God Hall. Nagbigay si Wu Hing ng magaspang na buod. Ang Illusion God Sacred Land ay ang Sacred Land faction ng Qixing Zone. Nalaman din ni Francis na ang Twilight Valley ng Light Race ay pansamantalang sumali sa Giant God Hall at nagtatago sa loob ng Qixing Zone. Nang malaman ito, nagpaalam si Francis sa Giant God Hall at tinungo ang banal na kaharian ng Light Race. Malamang na maraming eksperto ang nakatago sa paligid ng Giant God Hall. Kailangan mong mag-ingat sa pag-alis mo. Nagbabala si Wu Hing. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods ang dalawang paksayon kung saan nauugnay si Francis, ang Spiritual Race at Giant God Hall. At ang balita ng Ninth God ay unang lumabas sa Qixing Zone. Bagamat maraming oras na ang lumipas, kakaunti pa rin ang nagbabantay sa Qixing Zone, kahit na nagtatago sa palibot ng Giant God Hall. Napagtanto ito ni Wu Hing. Ang isa sa cultivation ni Francis na sinamahan ng kanyang space-time law ay nangangahulugang isang Third Heaven God Lord lang ang makakadetect sa kanya, ngunit nagpa siya si Wu Hing na paalalahanan pa rin siya. Tahimik na umalis si Francis sa Giant God Race at nakipag-ugnayan sa Divine Kingdom ng Light Race. Pagkaraan ng ilang oras, isang daanan ang lumitaw sa harap ni Francis. Swish! Pagkatapos tumalon, dinala si Francis sa banal na kaharian ng Light Race. Francis, hindi ko talaga akalain na ang iyong kaliwang mata ay ang Ninth God Eye. Isang matanda na nakasuot ng puting damit ang lumipad palabas ng puno ng panahon. Ito ay walang iba kundi ang Twilight Valley. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang na hindi niya nakita ang paggising ng God Eye ni Francis sa panahon ng labanan sa Scorching Underworld, ngunit walang nagawa. Noon, biglang pinaghigpitin ng Diyos Lord Stellar Aspect ang kanyang bloodline energy, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang lakas at hindi na siya kayang makipaglaban sa kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi ako maikukumpara sa ibang mga mata ng Diyos, at kahit ako ay hindi ko mahuhulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Si Francis ay nagtataglay ng Ninth God Eye, ngunit hindi siya naging mayabang dahil dito. Sa katunayan, pagkatapos ng pagmulat ng Ninth God Eye, siya ay labis na napigilan. Maingat na sinuri ni Francis ang Twilight Valley. Sa sandaling ito, ang Twilight Valley ay nagbigay sa kanya ng halos kaparehong pakiramdam ng Diyos Lord Golden Emperor, kaya malamang na isa siyang Third Heaven God Lord. Tulad ng inaasahan, sa kanyang tuktok, ang Twilight Valley ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Kung hindi siya maaaring maging mas malakas ng ganoon kabilis. Hey! Tiwala ako na maaabot mo ang parehong katayuan tulad ng lahat ng iba pang mga mata ng Diyos. Malumanay nang umiti si Twilight Valley. Wala siyang partikular na magandang relasyon kay Francis, ngunit ang matapang na ipinakita ni Francis sa pagpasok sa kanyang Divine Kingdom ay nakakuha ng kanyang paghanga. Hindi maitatanggi ng Twilight Valley na natukso rin siyang makuha ang Ninth God Eye. Kung nakuha niya ang Ninth God Eye, magkakaroon siya ng pagkakataong maghiganti sa Heaven's Legacy Race. Ngunit narinig niya na si Francis ay nakuha ng Heaven's Legacy Race at pagkatapos ay tumakas. Kahit na sa kanyang kalakasan ay hindi niya nagawa ang ganoong bagay. Sa halip na makipagsapalaran na masaktan si Francis, mas mabuting bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagbahagi ng isang karaniwang kaaway sa Heaven's Legacy Race. Kumusta si Senior kamakailan? Tanong ni Francis. Mabuti naman. Ilang miyembro pa ang nadagdag sa rank ng Light Race, at nasa kalagitnaan ako ng maayos na pagbawi ng cultivation ko, nakangiting sabi ng Twilight Valley.
Tulad ng nangyari, pagkatapos umalis nina Francis at Wu Heng sa banal na kaharian ng Light Race, kinuha ng Twilight Valley ang Divine Kingdom at naglakbay sa buong lugar upang mahanap ang mga inapo ng bloodline ng Light Race. Kung gusto ng Light Race na maghiganti, ang Twilight Valley at Ancient God na si Casper ay malayo pa sa sapat. Ito rin ang dahilan kung bakit nakipag-alyansa ang Light Race sa Giant God Hall. Ngunit hindi pinansin ng mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ang pag-iral ko. Pinagmasdan nilang mabuti ang banal na kaharian ng Light Race. Habang binabanggit ito ng Twilight Valley, kumunot ang kanyang noo. Nakuha na ni Senior ang kompletong kontrol sa Divine Kingdom. Ang Heaven's Legacy Race ay mahihirapang lusubin, mataray na sagot ni Francis. Masyado kang minamaliit ang Heaven's Legacy Race. Nagdilim ang tingin ni Twilight Valley. Tumango si Francis. Kahit na gumugol siya ng ilang oras sa loob ng Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, hindi siya nakakalap ng ganoong kalaking impormasyon. Marahil ay minamaliit niya talaga ang mga ito. Naparito ako sa oras na ito upang humingi ng gabay sa Senior sa ilang problema sa paglilinang. Diretso si Francis sa punto. Ginugol niya ang sumunod na yugto ng panahon sa banal na kaharian ng banal na lahi, na mahalagang niresolba ang lahat ng maliliit na problema na mayroon siya sa paglilinang. Kung una mong nilinang ang time intent, matutulungan ka ng matandang ito na mabilis na maabot ang second heaven, diretsong sabi ng Twilight Valley. Ang mga miyembro ng Light Race ay mga dalubhasa pagdating sa time intent, ngunit si Francis ay pangunahing nililinang ang space intent, at ang antas ng kanyang space intent ay nalampasan na ngayon ang kanyang time intent. Ang pagpapalit ng kanyang focus sa time intent ngayon ay medyo magtatagal. Nagpasya si Francis na huwag mag-alala tungkol dito at buong pusong nakatuon sa paglilinang. Ang nilalaman ng Primal Chaos Scripture ay malawak at malalim. Ang nagawa lang niya noon ay i-convert ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa Primal Chaos Divine Power. Tungkol naman sa kasanayan sa pakikipaglaban na Primal Chaos Lock, kasi simula pa lang niyang matutunan ito at hindi pa niya nakikilala ang sarili sa mga gawain nito. Bilang karagdagan, nakapatay siya ng maraming Diyos Lord habang nakikipaglaban sa Puriang Palace at nakakuha ng maraming mapagkukunan. Maliit na bahagi lamang ng mga mapagkukunang ito ang kapakipakinabang kay Francis, kaya ibinigay niya ang natitirang mga mapagkukunan sa kanyang mga subordinate at clone upang magamit. Ang Black Destruction Dragon at Kenzo ay naging God Lords kamakailan at nangangailangan ng oras upang patatagin ang kanilang mga cultivations. Tulad ng para sa kanyang iba pang mga clone, kailangan nila ng malaking dami ng mga mapagkukunan upang maging Diyos Lords. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Sa panahong ito, nakagawa si Francis ng kaunting pag-unlad sa kanyang paglilinang ng Primal Chaos Divine Power, bilang karagdagan sa ganap na pag-unawa sa kasanayan sa Primal Chaos Lock. Ang kanyang mga subordinate at clone ay naging mas malakas din. Pagkatapos ng lahat, pinaulanan sila ni Francis ng mas maraming mapagkukunan kaysa sa matamasa ng mga God Lords of Sacred Lands. Sa panahong ito, maayos na nakapasok sina Winfred at Wilfred sa antas ng Panginoong Diyos. Ang Black Destruction Dragon ay nakatanggap ng pinakamaraming mapagkukunan at naabot ang pinakamataas na First Heaven. Isang araw, tinapos ni Francis ang kanyang pag-iisa at naghanda na umalis sa Light Race Divine Kingdom. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Twilight Valley. Alam niya na ang layunin ni Francis sa pagkakataong ito ay sirain ang base ng Heaven's Legacy Race sa Chishing Zone. Kailangan kong problemayan si Senior. Bagamat may tiwala si Francis, ang Heaven's Legacy Race ay masyadong misteryoso, kaya nagpasya siyang tanggapin. Kung mayroong isang uri ng sakuna, ang tulong ng Twilight Valley ay lubos na pinahahalagahan. Ang banal na kaharian ng Light Race ay may mga kakayahan sa pagtatanggol na katumbas ng Dream Divine Kingdom, at ang Twilight Valley mismo ay napakalakas. Swish! Tumalon si Francis sa isang daanan at umalis sa banal na kaharian ng Light Race. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumapit sa locus yung ibinigay sa kanya ni Wu Heng. Una, kailangan niyang malaman kung ang nakatagong base na ito ay isang Heavenly Hall o isang Defying Palace. Kung ito ay isang Heavenly Hall, madali niya itong mapupunas, ngunit kailangan niyang pretuhin ng mas maingat ang isang Defying Palace.
Narito ang isang dimensyon ng napakaitim na kadiliman na may tuldok na hindi mabilang na mga bituin, isang lugar ng misteryo at kalaliman. Dalawang matanda ang nakatayo sa gitna ng dimensyong ito. Ang isang elder ay may puti at magaspang na balat at tila 1,000 taong gulang na puno. Ang kanyang balat ay natato na may hindi mabilang na komplikadong mga karakter at mga imahe. Ang isa naman ay isang matanda na may dalang pilak na tungkod na may balbas na nakalaylay hanggang sa lupa. Kung makikita ni Francis ang pangalawang elder na ito, walang alinlangang aatake siya kaagad dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang God Lord Stellar Aspect. Sa harap ng dalawang matanda ay ilang mahiwaga at komplikadong hanay. Ang mga arena ito ay konektado sa isa't isa, hindi mabilang na mga salita ng Heaven's Legacy Race na dumadaloy sa pagitan nila. Lord Lupin, ang banal na kaharian ng banal na lahi ay nagsimulang kumilos. Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay tumawag. Magpadala ng mga tao para sundan ang banal na kaharian ng banal na lahi. Tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Ang sinaunang Lupin ay mukhang hindi nababagabag habang siya ay mahinahon na nagsasalita. Oo. Agad na sumagot si God Lord Stellar Aspect at ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho. Hanger, tiyak na ipaghihiganti ka ng lolo mo. Aalamin ko kung paano ka namatay at lilipulin ang sino mang may kinalaman sa pagkamatay mo. Nang mawala na ang God Lord Stellar Aspect, isang pahiwatig ng pagmamahal ang lumitaw sa mga mata ni Lupin. Sa katimugang rehiyon ng Chishing Zone, malapit sa Thunderstorm Canyon, huminto si Francis, na nakatago sa kawalan. Nang ang kanyang kaliwang mata ay natakpan, ang kanyang paningin ay hindi makatusok sa higit sa 100,000 li na kinakailangan upang makita ang base, lalo na sa pamamagitan ng maraming mga hanay ng paghihiwalay. Dahil hindi niya malinaw na matiyak ang sitwasyon, nagpasya siyang maghintay at makita ang sandali. Habang nanunood mula sa kanyang pinagtataguan, natuklasan ni Francis na ang karamihan sa mga taong pumapasok at lumalabas ay mga mababang ranggo na true gods, at mayroon lamang isang rank 7 ancient god. Parang isa itong heavenly hall. Ngumiti si Francis. Ang mga heavenly hall ay pinakamaraming 4 na bituin na paksayon. Ang pagpupunas nito ay magiging madali. 1498. Parang ang pangkat na nakatago dito ay isang heavenly hall. Ngumiti si Francis. Ang Heavenly Halls ay ang pinakamataas na 4 na bituin na paksayon sa karamihan, na ang pinakamalakas nilang miyembro ay mga half-step na God Lords. Ang pagpuksa sa gayong paksayon ay magiging madali. Bees. Nang makumpirma ito, ipinadala ni Francis ang kanyang divine sense na gumagapang patungo sa nakatagong pangkat na iyon sa ilalim ng lupa. Tulad ng inaasahan. Bahagyang ngumiti si Francis. Batay sa pagsisiyasat ng kanyang divine sense, karamihan sa mga miyembro ng paksayon na ito ay nasa ilalim ng antas ng sinaunang Diyos, at walang maraming eksperto sa sinaunang Diyos. Talagang isa itong heavenly hall. Biglang napangiwi si Francis. Ano? Paano narito ang taong ito? Kumunat ang noo ni Francis sa galit. Malalim sa ilalim ng lupa, sa gitna ng isang madilim na lihim na bulwagan, ay isang ulap ng itim na ambon. Naka-crossleg sa loob ng ambon na ito ay walang iba kundi ang Ancient Soul Hall Master. Sino ito? Naramdaman ng Ancient Soul Hall Master ang Second Heaven Divine Sense, at nagpadala siya ng sarili niyang Divine Sense para makita kung ano ang nangyayari. Mabilis niyang nakita si Francis. Gayunpaman, binago ni Francis ang kanyang panlabas na anyo. Ito, kasama ang pagtatago ng Heavenly Closure Seal, ay nangangahulugan na ang Ancient Soul Hall Master ay hindi nakilala si Francis. Sa itaas ng Thunderstorm Valley, nag-alinlangan sandali si Francis bago na ninangil sa ilalim ng lupa. Ito ay ang Ancient Soul Hall Master lamang. Sa panahon ng digmaan sa Scorching Underworld, hindi siya nang ahas na labanan ang Ancient Soul Hall Master sa bukas na labanan, ngunit ang kasalukuyang kanya ay madaling mapatay ang Ancient Soul Hall Master. Ginoo, hinahanap mo ang kamatayan. Ang Ancient Soul Hall Master ay umungol, at pagkatapos ay lumabas siya upang salubungin si Francis. Noong ang Ancient Soul Hall ay naranasan ng matinding suntok ng Giant God Hall, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nagkalat.
Samantala, siya ay hinabol ni Wu Heng at ng Giant God Race's Grand Elder, na nakatakas lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Lubhang ayaw niyang tanggapin ang resultang ito. Kung hindi dahil kay Francis, hindi sana natalo ang Ancient Soul Hall. Kaya, pinahintulutan siya ng Diyos Lord Stellar Aspect na manatili sa Heavenly Yao Hall sa Chishing Zone. Kapag gumaling na siya, tutulungan siya ng Heaven's Legacy Races sa pagpapanumbalik ng nawala. Agad namang pumayag ang Ancient Soul Hall Master. Nakatuon siya sa paglilinang sa loob ng Heavenly Yao Hall sa pag-asang balang araw ay mapuksa ang Giant God Hall. Ngayong may umaatake sa Heavenly Yao Hall, maaari niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Walang sinabi si Francis. Nag-ipon lang siya ng bola ng Primal Chaos Energy at pinaputok ito. Pinili lamang ni Francis na umatake dahil hindi pa siya nakikilala ng Ancient Soul Hall Master. Hanggat kaya niyang patayin ang Ancient Soul Hall Master habang pinapanatili ang kanyang takip, hindi malalaman ng Heaven's Legacy Race na ginawa ni Francis ang lahat ng ito. Sa sandaling ilabas niya ang enerhiya ng Primal Chaos, nagsimula itong sumipsip ng lahat ng iba pang enerhiya sa lugar. Ito ay Primal Chaos na enerhiya. Bilang pangalawang Heaven God Lord, natural na makikilala ng Ancient Soul Hall Master kung ano ito. Hindi niya maiwasang magulat. Sino lang ang bisitang ito? Talagang nagtataglay siya ng enerhiya ng Primal Chaos. Whoosh! Ang Ancient Soul Hall Master ay agad na gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay bihasa sa Soul Dao, at natural na hindi siya masyadong tanga para makipagkompetensya sa Divine Power sa isang God Lord na nagtataglay ng Primal Chaos Energy. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe ang Ancient Soul Hall Master. Hindi kilalang Peak First Heaven God Lord ay umaatake sa Heavenly Yao Hall. Sa isang madilim na dimensyon, natanggap ng Diyos Lord Stellar Aspect ang mensaheng ito. Anong nangyayari? Mahinang tanong ni Lupin. Ang Ancient Soul Hall Master ay nagpadala ng salita na ang isang hindi kilalang Peak First Heaven God Lord ay umaatake sa Heavenly Yao Hall. Si God Lord Stellar Aspect ay same time na sumagot. Isa lang itong First Heaven. Ipaubaya na lang sa Ancient Soul Hall Master ang bahala. Nitong mga nakaraang araw, 2 beses na nagbukas ang Light Race Divine Kingdom, na nagpapahintulot sa amin na maunawaan ang ilang impormasyon. Hanggat magbubukas ito ng 1 beses pa. Ang madilim at malalim na mga mata ni Lupin ay kumikinang sa pagnanais at pagkainip. Tumango ang Diyos Lord Stellar Aspect, ibinaling ang kanyang tingin sa komplikadong hanay ng Heaven's Legacy. Patuloy nilang binabantayan at pinagmamasdan ang banal na kaharian ng banal na lahi, naghahanap ng anumang mga kapintasan at sinusubukang salakayin ito. Kahit si Lupin, na isang venerable elder ng legacy na lahi ng langit, ay hindi direktang makalusab dito. Gayunpaman, sa tuwing magbubukas ang Light Race Divine Kingdom, makakakuha si Lupin ng ilang impormasyon. Siya ay may tiwala na, kung ang banal na lahi ng banal na kaharian ay magbubukas muli, siya ay makakahanap ng isang mahinang lugar sa banal na kaharian kung saan siya ay maaaring magbukas ng isang butas. Bumalik sa Heavenly Yao Hall, ang Ancient Soul Hall Master ay sumalakay, nagpadala ng isang itim na sinag ng enerhiya gamit ang isang alon ng kanyang palad na puno ng kapangyarihang magpatay ng mga kaluluwa. Nakita ni Francis na may napakalaking itim na paniki sa sinag na ito, kumikinang ang mga mata nito. Thwish! Si Francis ay sumingil pababa. Ang itim na sinag ay dumaan kay Francis, ngunit ang paniki ay lumipad palabas, ibinuka ang bibig nito, at nagpakawala ng itim na alon ng enerhiya. Ang paniki na ito ay ang Soul Beast ng Ancient Soul Hall Master. Kahit na wala ang kanyang kontrol, ito ay sapat na matalino upang atakehin ang mga kaaway. Ngunit napakabilis ni Francis kaya iniwan niya ang Soul Beast na ito. Napakabilis, ito ay isang space law. Hindi maganda. Hinahabol niya ang Heavenly Yao Hall. Nagulat ang Ancient Soul Hall Master, at pagkatapos ay ngumisi siya. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, ginamit lamang ni Francis ang Space Law, pinananatiling nakatago ang Time Law. Thwish! Agad na narating ni Francis ang Heavenly Yao Hall at binasag ang defensive domain nito sa isang suntok.
Si Francis ay nagpatuloy na sumugod sa Heavenly Hall at inipon ang kanyang kaluluwa sa isang espada. Thwish! Habang lumilipad siya, ginamit niya ang kanyang soul energy para putulin ang lahat ng makasalubong niya, pinatay silang lahat. Tumigil ka! Ang Ancient Soul Hall Master ay sumunod malapit sa likuran, galit na sumisigaw. May isa pa siyang misyon sa pananatili rito, panatilihing ligtas ang Heavenly Hall. Ang hitsura ng Ninth God Eye ay nagbago sa Qixing Zone, at isang undercurrent ang dumadaloy. Ang pinakamataas na pangkat na 4 na bituin na ang Heavenly Hall ay nagkaroon ng pagkakataong matuklasan. Thwish! Dumaan si Francis sa Heavenly Hall, pinatay ang lahat ng nakatagpo niya. Sa ilang sandali lang, pinatay ni Francis ang lahat ng naroroon. Kung tutusin, isa lang itong Peak 4-star faction na may pinakamaraming half-step na Godlords. Wala silang kapangyarihan laban sa enerhiya ng kaluluwa ni Francis. Matapos patayin ang lahat, umalis si Francis sa Heavenly Hall. Sir, sino po kayo? Ang Ancient Soul Hall Master ay may malungkot na ekspresyon. Tiyak na sisisihin siya ng Diyos Lord Stellar Aspect sa pagkasira ng Heavenly Hall. Naramdaman ng Ancient Soul Hall Master na ang taong ito ay sobrang abnormal. Marahil ay medyo makakabawi siya sa kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng pag-alam kung sino sila. Sasabihin ko sa iyo kapag patay ka na. Tumawa si Francis. Naghahanap ng kamatayan. Nagalit ang Ancient Soul Hall Master. Paano siya, isang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon, posibleng mapatay ng lalaking ito? Bukod dito, siya ay naglilinang kamakailan, at siya ay mas malakas kaysa sa nakaraan. Boom boom boom. Ikinaway ng Ancient Soul Hall Master ang kanyang mga kamay, sunod-sunod na nagpaputok ng itim na sinag ng enerhiya. Ang rehiyon sa ilalim ng lupa na ito ay nagsimulang gumuho at gumuho. Bees. Nagpakawala si Francis ng enerhiya ng Primal Chaos para bumuo ng pader sa harap niya. Ang kakaibang katangian ng enerhiya ng Primal Chaos ay sapat na upang hadlangan ang galit na pag-atake ng Ancient Soul Hall Master. Kasabay nito, bumaril si Francis sa Ancient Soul Hall Master. Napakalakas ng depensa. Napangiwi ang Ancient Soul Hall Master, ngunit hindi siya umatras. Wave na nakakasira ng kaluluwa. Ang Ancient Soul Hall Master ay sumigaw, na bumubuo ng isang spell. Isang itim na daloy ng enerhiya na naglalabas ng kahangahangang enerhiya ng soul ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang itim na paniki ay agad na bumalik sa kanyang tagiliran at sumanib sa daloy ng enerhiya. Boom! Biglang itinulak ng Ancient Soul Hall Master ang magkabilang palad, at pagkatapos ay isang napakaitim na alon ng enerhiya ang dumaan patungo kay Francis. Sa pagkakataong ito, ang Ancient Soul Hall Master ay gumagamit ng purong Soul Energy Attack, ang kanyang pinakamalakas at pinakanakamamatay na pamamaraan. Ang napakaitim na alon ay dumaan sa Primal Chaos Wall, na walang gaanong epekto, at bumagsak sa kaluluwang katawan ni Francis. Ang Ancient Soul Hall Master ay hindi maiwasang mapangiti. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay bihasa sa soul daw, at ang kanyang pagkilos na ito ay maaaring maglipol o magdudulot ng matinding pinsala sa isang kaluluwa. Ngunit ang ekspresyon ng Ancient Soul Hall Master ay biglang nanigas sa pagkabigla. Hindi niya nakita ang resulta na naisip niya. Mukhang hindi gaanong apektado si Francis. Sa katunayan, iniunat niya ang magkabilang braso at nagpakawala ng malakas na Primal Chaos na enerhiya. Primal Chaos Lock. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay bumaha sa paligid ng Ancient Soul Hall Master, mahigpit na kinulong siya sa mga daloy ng magulong enerhiya. Ang magulong mga daloy ng enerhiya ay nagsimulang humigpit, mabilis na nagsara sa paligid niya. Ang lumalamon na katangian ng enerhiya ng Primal Chaos ay malapit nang naramdaman sa bawat bahagi ng katawan ng Ancient Soul Hall Master. Sinusubukan ng Ancient Soul Hall Master na lumaban, ngunit sa sandaling ilabas niya ang Divine Power, bahagyang maa-absorb ito ng Primal Chaos na enerhiya sa paligid niya. Thwish! Si Francis ay dahan-daang lumipad patungo sa mahigpit na nakagapos na Ancient Soul Hall Master. Sinadya niyang hinayaan ang kanyang sarili na tamaan ng pag-atake ng kaluluwa ng Ancient Soul Hall Master para mawala ang kanyang bantay.
Pagkatapos ng lahat, ang mga depensa ng kaluluwa ni Francis ay ganap na kayang tumanggap ng ganoong suntok. Sampal. Hinampis ni Francis ang Primal Chaos Lock gamit ang kanyang palad, na kinokontrol ang enerhiya ng Primal Chaos para lalo pang humigpit. Ang Ancient Soulhole Master ay agad na inilagay sa ilalim ng napakalaki at masakit na presyon. Ang divine power sa kanyang katawan ay mabilis na naalis ng Primal Chaos Lock. Sino ka? Sumigaw ang Ancient Soulhole Master. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, halos hindi ginamit ni Francis ang alinman sa kanyang mga kasanayan, at nagsagawa pa siya ng pag-atake ng kaluluwa. Kahit ngayon, hindi alam ng Ancient Soulhole Master kung sino si Francis. Ang Ancient Soulhole Master ay masiglang nakipaglaban, ngunit sa sandaling ito, siya ay karne sa cutting board at walang kakayahang lumaban. Pagdating mo, agad kong ipinaalam sa Heaven's Legacy Race. Malamang papunta sila dito. Kung papatayin mo ako, mapapahamak ka. Nagmamadaling sabi ng Ancient Soulhole Master. Inaasahan niya na ang pangalan ng Heaven's Legacy Race ay matakot sa misteryosong ekspertong ito. Hindi na kailangang pag-usapan. Mapahamak ka, kaya bago ka mamatay, sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Humalaklak si Francis habang nagpadala siya ng Soul Intent kasama ng nakakagulat na Tribulation Lightning Energy patungo sa Ancient Soulhole Master. Swish! Ang Primal Chaos Lock ay agad nasakop ng Tribulation Lightning Energy. Biglang nadagdagan ni Francis ang lakas, ginamit ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan para hampasin gamit ang Primal Chaos at Tribulation Lightning na enerhiya. Ang mahinang Ancient Soulhole Master ay agad na napatay. Bago mamatay, nalaman niya na ito si Francis, dahil itong Soul Intent at Tribulation Lightning ay mga bagay na medyo pamilyar sa kanya. Ngunit ito ay tiyak dahil alam niya na siya ay namatay sa ganap na ayaw. Matapos pagnakawan ng mga ari-arian ng Ancient Soulhole Master, si Francis ay bumalik sa Heavenly Yao Hall. Sa totoo lang, maaari niyang direktang sirain ang Heavenly Yao Hall, ngunit sa halip, pinili niyang gumamit ng soul attacks para patayin ang lahat ng miyembro nito. Ito ay dahil interesado siya sa impormasyong nakalap ng Heavenly Yao Hall. Mabilis na natagpuan ni Francis ang mga ulat ng intelligence sa Heavenly Yao Hall at inilagay ang mga ito. Mayroong ilang mga espesyal na pag-install na hindi niya nang ahas na alisin, dahil natatakot siya na maaaring magamit ang mga ito upang mahanap ang kanyang lokasyon. Matapos gawin ang kailangan niya, winasak ni Francis ang Heavenly Yao Hall sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Noon, ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay gumamit ng ilang mahimalang paraan upang kunin ang kabuuan ng napakalaking Heavenly Demon Hall, na iniwan si Francis na lubos na namangha. Ngayon, maaaring lipulin ni Francis ang isang pangkat ng parehong antas, ang Heavenly Yao Hall, sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Whoosh! Gumamit si Francis ng instant movement para mabilis na umalis sa lugar. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya sa Twilight Valley at naghanda na bumalik sa Light Race Divine Kingdom. 1499. Sa pamamagitan ng madilim na spatial passage, bumalik si Francis sa Light Race Divine Kingdom. Nakakatakot, ngunit hindi mapanganib. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang pagkakaroon ng Ancient Soulhole Master ay tunay na nagbigay sa kanya ng takot, ngunit sa huli, habang itinatago pa rin ang kanyang pagkakakilanlan, pinatay ni Francis ang lahat ng miyembro ng Heavenly Yao Hall at ang Ancient Soulhole Master habang nagnakaw pa ng ilang ulat ng intelligence. Hindi napigilan ni Twilight Valley ang tumawa. Ang Heaven's Legacy Race ay kalaban din niya, at sa sandaling ito, nadama niya na ang pagpili na makatrabaho si Francis ay isang napakahusay na pagpipilian. Kapag ang Ninth God Eye ay ganap na nag-mature, kahit na ang Heaven's Legacy Race ay hindi dapat katakutin. Umupo si Francis na naka-cross-legged sa lupa at naghanda upang siyasatin ang kanyang mga samsam. Sa sandaling ito, ay hindi. Biglang sumigaw si Twilight Valley. Nakatutok ang mga mata ni Francis. Anumang bagay na maaaring masira ang Third Heaven Twilight Valley ay hindi maaaring maging isang maliit na bagay. Ang Heaven's Legacy Race ay sumalakay sa Divine Kingdom. Twilight Valley diretsyong sabi.
Nararamdaman niya na ang Heaven's Legacy Race ay unti-unting lumalabag sa pinakamahina na lugar ng Light Race Divine Kingdom. Ang invasion method na ginagamit ay mukhang napakabisa laban sa mga depensa ng Light Race Divine Kingdom. Kung wala siyang gagawin, malapit nang makapag-set up ang kabilang panig ng spatial passage na papayagan silang pumasok at lumabas ayon sa gusto nila. Ang Twilight Valley ay muling nagulat sa katalinuhan ng Heaven's Legacy Race. Thuish. Kumaway ang katawan ni Twilight Valley nang pumunta siya sa gilid ng Tree of Time at idiniin ang palad niya dito. Sa pamamagitan ng puno ng panahon, lubos niyang mapapalakas ang kanyang kontrol sa Divine Kingdom, at maaari siyang gumawa ng mga hakbang upang labanan ang Heaven's Legacy Race. Ngunit ang Heaven's Legacy Race ay dumating na handang-handa. Kahit na kinokontrol niya ang banal na kaharian, hindi niya ganap na mapigilan ang pagsalakay, hadlangan lamang ito. Mayroon bang anumang paraan upang makatulong ako? Tumawag si Francis. Galit din siya sa Heaven's Legacy Race. Pumunta sa mahinang punto at bantayan ito. Nakakunot ang mga kilay ni Twilight Valley habang ipinadala niya ang lokasyon kay Francis. Kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas, maaari niyang pansamantalang pigilan ang Heaven's Legacy Race, ngunit dahil sa kung gaano kahanda ang Heaven's Legacy Race, mahirap iwasan ang iba pang insidenteng magaganap. Swish! Napakurap si Francis. Sa sandaling ito, sa isang lugar na malapit sa ipinagbabawal na lugar ng Light Race, ang mahinang alon ay lumitaw sa kalawakan, at pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga figure. Makikilala sana ni Francis ang isa sa kanila bilang isa sa mga taong una nang nag-explore sa Light Race Divine Kingdom, kasama niya, ang sinaunang Diyos na si Casper. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay maaaring tawaging Diyos na si Lord Casper ngayon, dahil matagal na siyang nakapasok sa loob ng banal na kaharian ng Light Race. Pinangunahan ng Diyos na si Lord Casper ang ilang mga inapo ng Light Race palayo sa lugar na ito. Si Godlord Casper ang pinakamalakas sa grupong ito, isang First Heaven Godlord, habang ang iba ay Half-Step Godlords o Ancient Gods. Malapit sa kabilang dulo ng Light Race Divine Kingdom, mayroong isang mapanglo at madilim na rehiyon na may nasirang gusali ng Heaven's Legacy Race. Sa gusaling ito natuklasan ni Francis at ng Giant God Race Team ang mahalagang planta ng pagtatanim ng oras na kilala bilang Moonlight Sky Bamboo. Sa sandaling ito, bahagyang nasira ang espasyo sa tabi ng gusaling ito. Parang may spatial vortex doon na patuloy na umiikot, palaki ng palaki. Swish! Biglang lumitaw si Francis, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa spatial hole na ito. Ilang sandali pa, dumating na ang grupo ni Godlord Casper. Hindi maganda. Francis, matagumpay silang nakapasok sa loob. Ang boses ni Twilight Valley ay biglang umalangaw-ngaw sa isip ni Francis. Isang itim na tuldok ang lumitaw sa spatial vortex at nagsimulang unti-unting lumawak. Swoosh! Swoosh! Dalawang silhouette ang lumipad palabas. Mga bantay ng Diyos ng kamatayan. Sa isang sulyap, nakilala ni Francis kung ano ang dalawang taong ito. Ang Death God Guard ay isang mas mataas na klase ng automat, isang pagsasanib ng buhay sa teknolohiya ng automat ng Heaven's Legacy Race, na nagdadala ng mga pakinabang ng pareho. Ang dalawang Death God Guard na ito ay isang matanda na nakasuot ng asher at isang matipunong lalaki na may hawak na itim na halberd. Nang makapasok na ang dalawang Death God Guard sa Light Race Divine Kingdom, lumiit ang itim na tuldok sa likod nila, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Si Francis ay hindi kumilos nang walang ingat sa dalawang Death God Guard na ito. Naunawaan niya na ang mga Death God Guard na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng mga eksperto sa Heaven's Legacy Race. Nangangahulugan ito na makikita ng kanilang mga controllers ang anumang nakikita ng Death God Guards. Sa kabutihang palad, binago ni Francis ang kanyang hitsura upang hindi siya makilala. Sa kabilang dulo, si Lupin at Godlord Stellar Aspect ay nag-extend ng kanilang mga braso, nagpapadala ng hindi mabilang na kumikislap na puting mga karakter mula sa kanilang mga palad at sa malalaking hanay. Tagumpay! Dalawang Death God Guard ang nakapasok. Masayang ngumiti ang Diyos Lord Stellar Aspect. Ang pagpapadala sa dalawang Second Heaven Death God Guards ay ang kanilang limitasyon.
Matapos maobserbahan ang banal na kaharian ng Banayad na lahi, sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagsalakay dito. Kailangang ito ng Twilight Valley ang lahat ng kanyang pagtuon sa pagpigil sa kanilang panghihimasok at hindi na magkakaroon ng oras upang harapin ang Death God Guards. At batay sa kanilang nalalaman, ang natitirang mga tao sa Light Race Divine Kingdom ay masyadong mahina para alalahanin. Sa paggawa ng Death God Guards mula sa loob, maaari nilang palawakin ang puwang at mag-set up ng spatial tunnel na magagamit nila para pumasok at lumabas ng Light Race Divine Kingdom ayon sa gusto nila. May pick din First Heaven God Lord. Naalarma si Lupin. Nakita niya si Francis sa pamamagitan ng Death God Guards. Kahit na, 2 Death God Guards ay higit pa sa sapat. Ngumiti ang Diyos Lord Stellar Aspect. Ang Death God Guards ay nagtataglay ng buhay at katalinuhan na pinagsama sa teknolohiyang automat ng Heaven's Legacy Race. Ang dalawang ito sa partikular ay nakatanggap ng iba't ibang mga pag-upgrade at maaari ding ganap na kontrolin ng kanilang mga operator. Ang taong ito ay napaka-unusual. Nagdilim ang mga mata ni Lupin habang umuungol. Sa pagmamasid kay Francis sa pamamagitan ng Death God Guard, napagtanto niya na may ilang aspeto na hindi niya makita. Ang taong ito ay isa lamang tuktok na unang langit bagaman. Kahit na siya ay naghahanap lamang sa pamamagitan ng isang Death God Guard, dapat pa rin niyang makita ang lahat. Ang 2 Death God Guards ay tumanggap ng utos ni Lupin at biglang inatake si Francis at ang iba pa. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng mga hadlang na ito ay maayos nilang maisakatuparan ang kanilang misyon na palawakin ang agwat. Sa ibabaw, ang 2 Death God Guards ay may malinaw na kalamangan. Kaboom! Umakyat si Francis upang salubungin ang nakaasol na elder. Iniwan niya ang matipunong lalaki sa Diyos na si Lord Casper at sa iba pang mga inapo ng Light Race. Bagamat ang mga taong ito ay medyo mababa ang cultivation, mayroon pa rin silang Light Race na bloodline na ginagawa silang mas malakas kaysa sa karaniwan. Boom! Sinuntok ni Francis, nagpalabas ng mabigat na primal chaos na enerhiya na nakuha dito ang lahat ng iba pang enerhiya sa rehiyon. Ito lang ang magagawa niya, dahil kailangan niyang itago ang iba pa niyang mga diskarte upang hindi mahulaan ng miyembro ng Heaven's Legacy Race na kumokontrol sa nakasuot ng Asher na Elder ang pagkakakilanlan ni Francis. Enerhiya ng primal chaos. Naalarma ang nakaasol na matanda. Ang enerhiya ng primal chaos ay ang enerhiya ng Heaven Mending Race. Iniabot niya ang isang kamay, at lumitaw ang isang maliit na butones sa kanyang palad. Ang malakas na enerhiya ay sumabog na lumikha ng isang puting kalasag. Boom! Bang! Dama po ang suntok ni Francis sa puting kalasag na lumikha ng ilang bitek. Napaatras ng ilang dosenang talampakan ang matanda dahil sa lakas ng impact. Sino ka? Isang malakas na alon ng enerhiya ng kaluluwa ang nagmula sa katawan ng matanda. Malinaw na ang tagapagsalita ay ang miyembro ng Heaven's Legacy Race na kumokontrol sa nakaasol na matanda. Walang sinabi si Francis. Ang kakayahan ng taong ito na tumago sa banal na kaharian ng banal na lahi ay nagpapahiwatig na hindi sila dapat maliitin, at ang lahi ng pamana ng langit ay bihasa sa panghuhula at pagbabawas. Ang mas maraming sinabi ni Francis, mas maraming mga pagkukulang ang kanyang ilalantad. Hindi ka kabilang sa Heaven Mending Race, o kung hindi ay kumilos ka na ngayon para ayusin ang spatial na agwat na iyon. Ngumiti ang nakaasol na matanda. Naningkit ang mga mata ni Francis. Nakalimutan na niya talaga ang tungkol dito. Napakahusay ng Heaven Mending Race pagdating sa pag-aayos ng mga spatial hole at gaps. Ipinaliwanag din ng Primal Chaos Scripture ang maraming pamamaraan para sa pag-aayos ng mga espasyo, ngunit hindi man lang tiningnan ni Francis ang mga ito dahil wala siyang interes. Inaasahan sa Heaven's Legacy Race. Lumubog ang puso ni Francis, at lumakas ang kanyang layuning pumatay. Boom! Bang! Siya ay sumuntok, nagpaputok ng isang kamao ng pilipit at madilim na enerhiya. Ang nakaasol na matanda ay may masamang pag-iisip at agad na pinaandar ang kanyang bloodline. Kasabay nito, isang metal folding fan ang lumitaw sa kanyang kamay. Kaboom!
Habang winuwagayway niya ang pamaypay, hindi mabilang na Asher Blades ang umuungol, na nagsasama-sama sa isang mabangis na bagyo. Ang nakaasul na elder na nakasuot ng asul na ngayon ay may kaunting pag-unawa sa lakas ni Francis, at sa gayon ay inatake niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan na malapit na sa tuktok ng ikalawang langit. Boom! Bang! Bumagsak! Ang Primal Chaos Divine Fist ay bumangga sa Asher na bagyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkapatas, ito ay sumabog. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay halos walang mga counter, at sa turn na kontra nito ang halos lahat ng uri ng enerhiya. Boom! Bang! Bumagsak! Hindi binigyan ni Francis ng pagkakataon ng kanyang kalaban na makahinga at sumuntok ng paulit-ulit. Sa isang misteryosong sukat. Pagsisisihan mo ito. Si Lupin ay may napakalungkot na ekspresyon. Mula sa mga kakayahan na ipinakita ni Francis, natitiyak niyang walang kapantay ang nakaasul na nakasuot na elder. Kasabay nito, ang elder na nakasuot ng Asher sa Light Race Divine Kingdom ay nagpahayag ng mga salita ni Lupin. Paano nangyari ito? Medyo nagalit din si Godlord Stellar Aspect. Ang dapat sana ay tiyak na tagumpay ay nag-ulo ng isang Diyos na Panginoon na may enerhiya ng Primal Chaos. Hindi pa tayo natatalo. Magpadala ng isang tao upang makita kung mayroong sino man na nakakuha kamakailan ng isang pamana na may kaugnayan sa Heaven Mending Race. Ang malalim na mga mata ni Lupin ay kumikinang na may mahinang liwanag. Kung ang taong ito ay nagtataglay ng enerhiya ng Primal Chaos ngunit hindi alam kung paano ayusin ang mga spatial na gaps, maaari lamang itong mga hulugan na hindi sila miyembro ng Heaven Mending Race ngunit kahit papaano ay nagkaroon ng legacy ng Heaven Mending Race. Oo. Ang katawan ni Godlord Stellar Aspect ay unti-unting naglaho sa dimensyon. Sa loob ng Divine Kingdom, ang nakaasul na elder ay mabilis na pinatay ni Francis. Tulad ng para sa matipunong lalaki, pagkatapos ng ilang sandali ng pakikibaka, siya ay napawi sa ilalim ng maraming pag-atake. Ginamit ni Francis ang pagkakataong ito upang pag-aralan ang mga nilalaman sa loob ng Primal Chaos Scripture tungkol sa pagkukumpuni ng espasyo. Kung makikilala niya ang kanyang sarili ng kaunti, maaaring matulungan niya ang Twilight Valley sa pamamagitan ng ganap na pag-aayos ng butas na ito at hadlangan ang mga plano ng Heaven's Legacy Race. Kasabay nito, sa Chishing Zone sa Illusion God Sacred Land, mayroong isang pabilog na bulwagan na natatakpan ng ambon. Swish! Unti-unting lumabas ang isang lalaking nakadilaw na nakasuot ng damit mula sa maling ambon. Lady Dreamcaller, isang Godlord level battle ang naganap sa Thunderstorm Canyon. Napaluhod ang lalaking nakadilaw na damit. Isang kristal na trono ang inilagay sa loob ng pabilog na bulwagan, at sa tronong ito ay nakaupo ang isang babaeng nababalot ng puting ambon. Bagamat hindi nakikita ang kanyang mukha, ang kanyang tindig at tabas ay lubhang kaakit-akit. Mayroon pa bang ibang mga palatandaan? Isang maaliwalas at kaaya-ayang boses ang nagmula sa puting ambon. Batay sa aming pagsisiyasat, ang lugar na iyon ay malapit na nauugnay sa Heaven's Legacy Race. Sabi ng lalaking nakadilaw na damit. Oh! Biglang naging interesado si Godlord Dreamcaller. Kahit na bahagi sila ng Sacred Land ng Chishing Zone, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na may tinatagong paksayon ang Thunderstorm Canyon. Malinaw na ang paksayon na ito ay nasa ilalim ng Heaven's Legacy Race, at ang kaaway nito ay isang taong naglakas loob na sumalungat sa Heaven's Legacy Race. Ano ang sitwasyon sa Giant God Hall? Tanong ng Diyos Lord Dreamcaller. Sinasabi ng aming mga especially iya sa Giant God Hall na si Wuheng ay nag-iisa kamakailan at isang beses lang nakipagkita sa Grand Elder sa kanyang bulwagan. Ngunit may isang araw nang biglang bumukas at nagsara ang domain sa paligid ng ipinagbabawal na lupain ni Wuheng. Nagbigay ng detalyadong ulat ang lalaking nakasuot ng dilaw. Desidido rin ang Illusion God Sacred Land na makuha ang Ninth God Eye, ngunit gumamit sila ng iba't ibang sukat. Tinatreto nila ang Giant God Hall ng may matinding pag-aalaga at pag-aalala. Ginawa nila ito dahil natural silang umaasa na makakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Francis mula sa Giant God Hall. Karamihan sa mga pinuno ng Illusion God Sacred Land ay mula sa Illusion God Race.
Ang 13th ranked illusion god race ay bihasa sa soul daw at illusion daw. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago at paghahalo ng totoo at mali, maaari nilang gayahin ang anuman, kahit na ang enerhiya ng kaluluwa at enerhiya ng linya ng dugo. Malamang na kahit si Wu Heng ay hindi napansin na maraming mga especially iyan ng illusion god sacred land sa loob ng giant god hall. 1500. Sa loob ng banal na kaharian ng banal na lahi, kapwa ang sumasalakay na Death God Guards ay napatay, ngunit umiiral pa rin ang butas, hindi pa natatapos ang pakikibaka sa pagitan ng Twilight Valley at ng Heaven's Legacy Race. Ang Divine Kingdom na ito ay nasa napakataas na antas. Walang iba maliban sa Twilight Valley ang may kakayahang ayusin ang butas. Gayunpaman, ang lahat ng konsentrasyon ng Twilight Valley ay sa pagtatanggol laban sa anumang karagdagang panghihimasok mula sa Heaven's Legacy Race. Wala na siyang oras sa ibang bagay. Sa gilid, si Francis ay nahuhulog sa Primal Chaos Scripture, isang baha ng impormasyon na tumatagos sa kanyang isipan. Ang impormasyon tungkol sa kakayahan ng Heaven Mending Race na magayos ng mga espasyo ay hindi kapani-pani walang detalyado, kahit na medyo magulo. Pagkatapos ng lahat, ang Primal Chaos Scripture ay pangunahin para sa pagpasa sa sining at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kaya, nakita ni Francis na medyo mas mahirap ang pag-aaral ng mga kakayahan sa pag-aayos ng espasyo ng Heaven Mending Race. Gayunpaman, kailangan pa ring pag-aralan ni Francis ang mga ito. Mukhang ang pagkukumpuni sa espasyo ng Fan Universe ay isa ring uri ng cultivation para sa Heaven Mending Race. Naunawaan ni Francis na, nang ang Heaven Mending Race ay gumamit ng Primal Chaos na enerhiya para ayusin ang spatial fabric ng Fan Universe, sila ay nakikibahagi sa isang uri ng cultivation at comprehension. Ang kabuuan ng Fan Universe ay masasabing ipinanganak mula sa isang walang katapusang eroplano ng enerhiya ng Primal Chaos. Habang nag-aaral, may bahagi ng kanyang isip si Francis sa pamamagitan ng mga intelligence report na kinuha niya mula sa Heavenly Yao Hall. Kasama sa impormasyong ito ang mga insidenteng malaki at maliit na naganap sa nakalipas na daan-daang milyong taon sa Qixing Zone. Ang pinakadetalyadong ulat ay tungkol sa mga insidenteng naganap kamakailan. Kasama dito ang impormasyon na tanging ang 5 star na paksayon at ang banal na lupain ng Qixing Zone ang nakakaalam at kasama ang maraming detalye sa mga panloob na kwento ng mga insidenteng ito. Biglang nakahanap si Francis ng ilang impormasyon na may kaugnayan sa Giant God Race. Matapos basahin ito, namutla siya. Lumalabas na ang Illusion God Sacred Land ay paulit-ulit na tumulong sa Giant God Hall para ibaba ang bantay nito. Palihim, maraming miyembro ng Illusion God Race ang nakalusot sa Giant God Race para obserbahan ang bawat galaw nito. Ang kanilang tunay na layunin ay ang Ninth God Eye. Si Francis ay may kaunting pag-unawa sa Illusion God Race. Napakalakas nito sa mga sinaunang lahi, na kilala sa pagbabago, panlilinlang, paglusot, at pagbabalat kayo. Tunay, maaari mong kilalanin ang isang tao sa mahabang panahon at hindi maintindihan ang kanilang tunay na kalikasan. Bumagsak ang ekspresyon ni Francis. Mula sa tono ni Wu Heng noon, masasabi niyang mas nagtitiwala si Wu Heng sa Illusion God Sacred Land. Kailangan kong ipaalam kay Wu Heng. Naningkit ang mga mata ni Francis. Hindi niya alam kung ang pagbisita niya sa Giant God Race ay napansin o hindi ng mga especially iyan ng Illusion God Race, ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang ipaalam kay Wu Heng kung ano ang nangyayari. Dumagundong. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang umalangaw-ngaw sa banal na kaharian. Hindi maganda. May eksperto sa labas na umaatake sa Divine Kingdom. Napangisi si Twilight Valley. Kasalukuyan siyang nasa pantay na laban sa Heaven's Legacy Race. Gayunpaman, ang pangkat ng Heaven's Legacy Race ay napakalaki, at maaari itong malayang gumalaw sa labas ng Divine Kingdom. Nagpadala sila ng ilang miyembro upang salakayin ang Divine Kingdom ng Twilight Valley mula sa labas ng mundo. Bagamat maaaring ilipat ng Twilight Valley ang Divine Kingdom, hindi ito makagalaw ng napakabilis at malamang na hindi gaanong magagawa. Habang umaatake ang mga ekspertong iyon sa labas, unti-unting maaapektuhan ang Divine Kingdom, at ang agwat na iyon ay palaki ng palaki.
Tinansya ni Francis na ang Heaven's Legacy race ay maaaring nagpadala na ng mga God Lord sa ngayon, ngunit hindi pa nila ito nagawa. Plano nilang palakihin ang puwang upang ito ay sapat na malaki para mag-set up ng spatial passage na magagamit nila para malayang pumasok at lumabas sa Light Race Divine Kingdom. Halos hindi na ilabas ng Twilight Valley ang mga salitang ito sa kanyang bibig. Nagulat si Francis. Kung nangyari ito, sila ay magiging isda sa isang bar aisles. Maaari lang kaming humingi ng reinforcements mula sa Giant God Hall. Nag-aalalang sabi ng Diyos Lord Casper. Nagkaroon ng pansamantalang alyansa ang Light Race sa Giant God Hall. Ngayong nasa panganib ang banal na kaharian ng banal na lahi, tungkulin ng Giant God Hall na mag-alok ng tulong. Hayaan mo ako. May sasabihin ako kay Wu Heng. Humakbang si Francis at kinuha ang kanyang message token. 6 na araw na lang. Kung hindi pa nakarating si Wu Heng dito, huli na ang lahat. Malungkot na sabi ng Twilight Valley. Giant God Hall. Sa araw na ito, ang Godlord Dreamcaller, isang taong may napakataas na katayuan sa Illusion God Sacred Land, ay dumating para personal na bumisita. Ang pagkilos na ito ay muling nanakot sa iba pang 5 star na paksayon ng Qixing Zone, kaya isinantabi nila ang anumang mga plano upang gumawa ng gulo para sa Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay higit na pinarangalan sa pagbisitang ito, Godlord Dreamcaller. Lumabas si Wu Heng upang personal na salubungin ang Godlord Dreamcaller. Ang Godlord Dreamcaller ay may napakataas na katayuan sa Illusion God Sacred Land at isang Third Heaven Godlord na nagtataglay ng makapal na bloodline at hindi kapani-pani walang talento. Siya ang pinakatalentadong individual na lumitaw sa loob ng Illusion God Race sa daan-daang milyong taon. Siyempre, kinilala rin ang Godlord Dreamcaller sa Qixing Zone para sa kanyang kagandahan. Marami sa mga lalaki sa Giant God Hall ang nakatitig sa Godlord Dreamcaller sa langit. Bagamat napapaligiran siya ng puting ambon na nagtatago sa kanyang hitsura, ang kanyang kaakit-akit at mahusay na anyo ay kitang-kita para makita ng lahat. Matapos matanggap ng mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall, ang Illusion God Sacred Land Party ay pinamunuan sa gitnang bulwagan. Sa sandaling ang magkabilang panig ay nagpalitan ng ilang kasiyahan. Sa anong dahilan binigyan kami ng Diyos Lord Dreamcaller ng iyong presensya? Diretso sa punto si Wu Heng. Ang Giant God Hall ay isang bagong tatag na 5 star na paksayon ng Qixing Zone. Pumunta ako dito ngayon upang makita kung ano ang kalagayan ng Giant God Hall, nagsalita si Godlord Dreamcaller sa isang kaaya-aya at magandang tono. Lahat ay nasa tamang landas. Sa bawat aspeto, ang Giant God Hall ay halos kapantay ng lahat ng iba pang 5 star na paksayon ng Qixing Zone. Ngumiti si Wu Heng. Noong ang Ancient God Hall ay hindi pa ganap na nilalamon ng Ancient Soul Race, ang Illusion God Sacred Land ay tinatrato ng maayos ang Giant God Race. Ngayong ang Illusion God Sacred Land ay nagbigay ng tulong sa Giant God Hall, labis na nagpapasalamat si Wu Heng. Bukod pa rito, alam kong may koneksyon si Hall Master Xin sa Ninth God Eye, ngunit napakaraming tao pagkatapos ng Ninth God Eye. Kung muling kumonekta ang Giant God Hall sa Ninth God Eye, maaaring wala nang magagawa ang Illusion God Sacred Land. Nagsalita ang Diyos Lord Dreamcaller sa malambot at nakapapawing pagod na tono. Sa panlabas, tila nag-aalala siya na ang Ninth God Eye ay maaaring magdulot ng problema para sa Giant God Hall. Naiintindihan na ito, walang pakialam na sabi ni Wu Heng. Kung may kaugnayan pa rin si Hall Master Wu Heng Xin sa Ninth God Eye, ang Illusion God Sacred Land ay maaaring magsilbi bilang iyong payong na pananggalang. Nagpatuloy ang Diyos Lord Dreamcaller, ang kanyang mga salita ay puno ng pagkamagiliw. Sisigat pa lang sana si Wu Heng nang makatanggap siya ng mensahe. Habang umalingaw-ngaw ang boses ni Francis sa kanyang isipan, naging seryoso si Wu Heng saglit. Napansin ng Diyos Lord Dreamcaller ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Wu Heng. Sa totoo lang, dumating siya sa pagkakataong ito para tingnan kung ano ang nangyayari. Para sa domain sa paligid ng lugar ng pag-iisa ni Wu Heng na biglang magbukas at magsara ng walang sinuman sa mga especially iyan ng Illusion God Race na nakakita ng sinumang papasok ay talagang kainahinala.
Bukod dito, sa Thunderstorm Canyon, isang subordinate faction ng Heaven's Legacy race ay nawasak. Naramdaman ni Godlord Dreamcaller na maaaring konektado ang dalawang insidenteng ito, kaya personal siyang pumunta sa Giant God Hall. Godlord Dreamcaller, itong zina ito ay may isang bagay na kailangan kong umalis kaagad. Biglang sabi ni Wu Heng. Alam na niya ngayon ang lahat mula kay Francis, at parang wala siyang magawa. Habang humihingi ng tulong ang Light Race Divine Kingdom, kinailangan ni Wu Heng na tumulong dito. Ngunit may mga especially iyan ng Illusion God Sacred Land sa loob ng Giant God Hall, kaya medyo nahihirapan siyang umalis ng palihim. Kaya, nagpa siya si Wu Heng na dumiretso sa punto. Sa anong dahilan kailangang umalis si Hallmaster Wu Heng ng ganoon kabilis? Nagtatakang tanong ni Godlord Dreamcaller. Nasa panganib ang isang mabuting kaibigan ko. Natanggap ko lang ang kanyang kahilingan para sa tulong. Nagbigay si Wu Heng ng magaspang na buod. Sa ganitong sitwasyon, natural na hindi siya mapigilan ng Diyos Lord Dreamcaller. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa buhay ng isang Diyos na Panginoon. Pinangunahan ng Godlord Dreamcaller ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land palayo sa Giant God Hall habang si Wu Heng at ang Grand Elder ay umalis para sa Light Race Divine Kingdom. Lady Dreamcaller, ang mabuting kaibigan, na tinutukoy ni Wu Heng ay ang Light Race, sabi ng lalaking nakadilaw na nakasuot sa tabi niya. Ang Illusion God Sacred Land ay may ilang pagkakaunawa sa relasyon sa pagitan ng Giant God Hall at ng Light Race. Sundan mo sila at tingnan kung ano ang nangyayari, mahinang sabi ng Diyos Lord Dreamcaller, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang kanyang katawan sa puting ambon. Oo. Sagot ng lalaking nakadilaw na damit. Pero sa loob-loob niya, medyo depressed siya. Hindi naging madali ang pagsunod kay Wu Heng. Ang layunin ba ng Illusion God Sacred Land ay hindi ang Ninth God Eye? Bakit kailangan nilang bantayan ang relasyon ni Wu Heng sa Light Race? Sa loob ng banal na kaharian ng banal na lahi. Brer Room. Umalangaw-ngaw ang napakalaking boom habang unti-unting lumalawak ang agwat. Masyadong abala ang Twilight Valley sa pakikipaglaban sa Heaven's Legacy Race para gumawa ng anuman tungkol dito. Ito na ngayon ang ikalimang araw. Sa puntong ito, ang puwang ay sapat na malawak upang payagan ang tatlong pangalawang langit na Panginoon ng Diyos na makapasok. Darating si Wu Heng. Biglang sabi ni Francis. Okay. Tuwang-tuwa ang Twilight Valley. Boom! Bang! Bumagsak! Sa labas ng banal na kaharian, maririnig ang mga tunog ng isang nakakatakot na labanan sa langit. Iniulat ni Wu Heng na mayroong dalawang top-class na Second Heaven Godlord sa labas. Bagamat hindi manalo si Wu Heng at ang Grand Elder, kaya nilang pigilan ang mga kalaban at pabagalin ang bilis ng pagpapalawak. Makalipas ang kalahating araw. Senior Twilight Valley, ang usaping ito ay maaaring wakasan na. Biglang tumayo si Francis. Okay, nasa iyo na ang lahat. Ang mga mata ni Twilight Valley ay kumikinang. Alam din niya na nakuha ni Francis ang legacy ng Heaven Mending Race. Ginugol ni Francis ang buong oras na ito sa pag-aaral kung paano ayusin ang mga sukat. Sa hitsura nito, naunawaan niya kung paano ayusin ang butas na ito. Swish! Naglaho si Francis, na sumunod na lumitaw sa puwang sa banal na kaharian ng banal na lahi. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, nagpadala siya ng isang stream ng enerhiya ng Primal Chaos. Ang ninuno ng lahat ng bagay. Iniabot ni Francis ang kanyang kamay, at ang daloy ng enerhiya ng Primal Chaos ay dahan-daang lumapit sa spatial hole. Ang mga kasanayan sa pag-aayos ng mga spatial na butas ay pangunahing ginamit ang progenitor na aspeto ng enerhiya ng Primal Chaos. Buzz. Bees. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay lumitaw sa butas at patuloy na lumawak. Ang iba't ibang mga enerhiya sa loob ng enerhiya ng Primal Chaos, tulad ng space, water, at wood, ay nagsimulang tumulo. Ang enerhiya ay nagsimulang kumonekta at dahan-daang nagsasama sa mga gilid ng butas. Hindi nagtagal bago natapos ni Francis ang pag-aayos ng spatial hole. Tagumpay. Bahagyang ngumiti si Francis.
Kung tutuusin, ito ay isang butas lamang, hindi isang malaking bitek o nabasag na sukat. Ang kahirapan ay hindi ganoon kalaki. Samantala, sa isang misteryosong dimensyon. Ano? Ang butas. Nanginginig ang mga braso ni Lupin. Ginawa na niya ang lahat, ngunit unti-unti pa ring naaayos ang butas. Ha! Ito ay isang banal na kaharian na may may-ari, kaya tama lang na ang kahirapan ay napakalaki. Napabuntong hininga si Lupin. Kasabay nito, nag-message siya sa mga Godlords malapit sa Light Race Divine Kingdom na umatras at maghintay ng isa pang pagkakataon. Sa sandaling ito, lumitaw ang Godlord Stellar Aspect sa dimensyon. Sir, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang Ninth God ay kamakailan ay nakakuha ng isang legacy ng Heaven Mending Race mula sa Tungtay Zone. Sabi ni Godlord Stellar Aspect sa pananabik. Ang mukha ni Lupin ay nanlamig, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang hindi nakikitang presyon ay nagsimulang walang pigil na bumuho sa kanyang katawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.